Pinapalitan ng kambal na kapatid na babae ang kanyang kapatid na babae upang dumalo sa engagement party kasama ang si. Hindi niya inasahan na madidiskubre niya kaagad ang isang kahina-hinalang punto. Bakit pakiramdam ko ay kakaiba siya? Hindi, walang kahina-hinala. Ang pinakakahina-hinala ay ang sayaw na pinakamahusay niyang gawin noon. Ngunit ngayon ay napakabagal sa entablado kahit na hindi alam ang pinakapangunahing mga hakbang. Natatakot ang nakatatandang kapatid na si Tiyugi Sai na kung magpapatuloy ito, tiyak na mabubunyag siya. Kaya, naisip niya ang isang ideya, hayaan silang lumipat sa mas mabilis na kanta. Ano itong sitwasyon? Nababaliw ka ba? Ang mainit na sayaw na ito ay ang kanyang lakas. Hindi niya alintana kung ito ay angkop para sa okasyon. Unang-una, kailangan niyang makalagpas sa araw na ito. Ang iba pang mga bagay ay maaaring asikasuhin sa ibang pagkakataon. Huwag na muna nating pag-usapan ang mapagtimpi at banayad na nobyo na sa araw na ito ay naging mainit ang ulo na siyang ikinabigla ni Isimu. Ngunit sa hindi inaasahan, tama ang kanyang ginawa na nagpasigla sa kapaligiran ng buong party. Mabuti na lang at walang seryosong nangyari. Nakalagpas na siya sa yugtong ito, ngunit sa kanyang puso ay nakakaramdam pa rin siya ng kaunting pagkadismaya. Iniwan siya ng kanyang kapatid na babae sa isang malaking problema. Ngayon ay ginagawa pa rin niya ang trabahong gusto niya na nagdadala ng mga mag-aaral sa geological survey sa buong lugar, namumuhay ng malaya at walang kapigil-pigil. Sa sandaling ito, nag-text ang kanyang kapatid na si Tukamtan sa kanya. Kamakailan, mayroon siyang ilang nakakainis na bagay na nangyari at gusto niyang lumabas at mamasyal. Hiniling niya sa kanya na pansamantalang palitan siya sa loob ng 3 buwan. Sa kanyang personalidad, siya ay ganap na hindi niya gagawin ang ganitong kalokohan. Ngunit sinabi sa kanya ng manager na kung hindi siya pumayag, ang lahat ng komersyal na aktibidad ay kakanselahin at kailangan niyang magbayad ng 1,000,000 bilang kabayaran sa paglabag sa kontrata. Kung hindi siya babalik sa bansa pagkatapos ng 8 oras, huli na siyang makakadalo sa unang kaganapan at kailangan din siyang magbayad ng 3 milyon bilang kabayaran. Dahil sa kanyang kapatid na babae, napilitan lamang siyang gawin ang isang bagay na ayaw niya. Ang kanyang kapatid na babae ay sumusunod sa imahe ng isang inosente at puro na pambansang personalidad na ganap na hindi angkop sa kanyang karaniwang estilo. Lalo pa siyang hindi sanay sa pagsusuot ng high heels at formal na damit. Bukod pa rito, maraming mamamahayag ang nakapalibot sa kanya at pakiramdam niya ay hindi siya komportable. Hindi na nga niya alam kung paano maglakad ng tuwid. Ang mas mahirap para sa kanya tanggapin ay bago siya dumating, sinabi sa kanya ng manager na dadalo lamang siya sa isang komersyal na kaganapan. Ngunit nang makarating siya, nalaman niya na ito ay ang engagement party ng kanyang kapatid na babae at ng kanyang nobyo. Si Isihimu ay nagpahayag ng kanyang pag-ibig sa harap ng maraming tao. Mahal kita, lumuhod pa siya sa isang tuhod upang mag-propose. Siya ay si Tiyugi Saithoy, hindi ang kanyang kapatid na babae na si Tukampan. Ano ang dapat niyang gawin ngayon? Nagulat siya at hindi nakakilos na nagdulot ng panik sa manager sa tabi niya. Sinabi sa kanya na ang kanyang kapatid na babae at si Isihimu ay mayroon lamang relasyon sa trabaho. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Kailangan lang niyang tanggapin ito. Ngunit hindi iyon ang kanyang iniisip. Kasal, paano hahayaan ni Kamtan ang sarili na kontrolin ng mga taong ito? Pagdating sa isang lalaking hinahamak ang mga female doktor, agad niyang tinanggihan ang proposal na ikinagulat ni Isihimu at ng lahat. Pinanood nila siyang umalis ng may kumpiyansa. Naguluhan si Isihimu. Malinaw na napag-usapan na ito ay isang dula-dulaan lamang. Bakit tinanggihan ni Kamtan ang kanyang proposal? Ano ba talaga ang ginagawa ng babaeng ito? Sa halip na sumayaw ng isang magandang waltz, gusto niyang sumayaw ng mga kakaibang sayaw. Ang pinakakinaiinisan niya ay nang marinig niyang nakikipag-usap siya sa telepono sa bulwagan bago magsimula ang engagement party. Siya at sila Ovuong ay tinatalakay ang isang sanaysay at sinabi pa na ang may akda ng sanaysay ay isang babaeng doktor. Ano ang problema sa pagiging female doktor? Dahil sa sobrang ingay, narinig siya ni Isihimu sa itaas at sinabing hindi magalang ang pakikinig sa usapan ng iba. Pero sa pampublikong lugar, hindi na ito may tuturing na pagnanakaw ng pakikinig. Sa totoo lang, ang female doktor na tinutukoy niya ay si Tiyugi Saithoy. Dahil sa pagtanggi sa kanyang proposal sa harap ng maraming tao, hindi alam ni Isihimu kung paano magpapaliwanag sa kanyang ina. Nagsimula siyang sisihin ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang assistant. Ang lahat ng ito ay kasalanan nila dahil hindi sila naghanda ng script. Ngunit bigla siyang kumilos ng kakaiba. Nararamdaman ng kanyang kapatid na babae na interesado siya kay Tukamtan. Huwag kang magsabi ng kung ano-ano sa akin. Magiging interesado ako sa kanya? Hindi na niya kayang makinig pa sa sinabi ng kanyang kapatid na babae, kaya mabilis siyang umalis at muntik nang mauntog sa pinto. Balik tayo kay Tiyugi Saithoy. Nang makauwi siya, sinabi sa kanya ng manager na sinira niya ang komersyal na aktibidad ng kanyang kapatid na babae at kailangan niyang magbayad ng 3 milyon bilang kabayaran sa paglabag sa kontrata. Mabuti na lang at ang kanyang kontrata kay Isihimu ay mayroon na lamang 1 buwan. Nagpa siya siyang magtiis at magpatuloy. Hindi niya pwedeng sirain ang karera ng kanyang kapatid. Bukod pa rito, balak niyang magsimula ng kanyang sariling pag-atake. Pagkatapos niyang mabigo sa kanyang proposal at mawala ng mukha at pera, maraming tao sa event ang nakatingin sa kanya. Kahit na pumunta siya sa opisina, kailangan niyang iwasan ang rush hour. Kung ngayon ay humingi ng tawad sa kanya si Tukamtan, papatawarin ba niya ito? Paumanhin ay sigurado, ngunit tungkol sa kung patatawarin ko siya o hindi, maliban kung lumuhod siya at magmakaawa sa akin. Hindi niya inaasahan na matutupad kaagad ang kanyang pangarap. Hindi niya inaasahan na si Tukamtan ay mag-propose sa kanya. Ang ganitong kabaliwan ay nangyari sa kanya. Nanatili siyang tulala sa kinatatayuan niya, hindi alam kung paano magre-react. Sa huli, si Tiyugi Saithoy pa rin ang humawak sa kanyang kamay at isinuot ang singsing sa kanya.
niya. Hinila niya ito palapit at sinabing makipag-cooperate ng kaunti. Mas lalo niyang naramdaman na kahina-hinala ang babae sa kanyang harapan. Binago niya ang kanyang hairstyle nang hindi nagpapaalam sa akin. Hindi siya sumasayaw ng pamilyar na waltz, ngunit kailangang sumayaw ng isang modernong bagay. Sinabi ni Tiu Saitoy ang kanyang dahilan. Ang pagpapalit ng hairstyle ay kinakailangan para sa pagkuha ng pelikula. Ang mainit na sayaw ay dahil ang kapaligiran sa venue ay hindi sapat na buhay. Ang kamay ay may maitim at matabang kalyo. Walang sinumang nagtatakda na sa panahon ng bakasyon ay dapat manatili sa bahay at hindi mag-outdoor exercise. Unti-unti niyang itinulak si Isihimu sa isang sulok. Hindi niya kayang makipaglaban sa kanya. Hiningi niya na magbigay siya ng isang makatwirang paliwanag para sa mga pagbabagong ito. Kung hindi, wawakasan niya ang kontrata ng maaga at pipilitin siyang magbayad ng mga pinsala. Masyado siyang naging komportable at nakalimutan niyang siya. Maaari lamang siyang maghanap ng isang dahilan upang magpaliwanag. Ang dahilan para sa napakalaking pagbabago ay ayaw niyang sundin ang imahe. Walang muwang at inosente. Ang pagtanggi sa proposal o ang pagpropose pabalik ay parehong upang maakit ang atensyon ng lahat. Maaari niyang matagumpay na baguhin ang kanyang imahe. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa pagbabago ng imahe? Ngunit sa tingin ko, ito ang magkakaroon ng pinakamahusay na epekto at napatunayan na tama iyon. Ang pagpropose pabalik ay hindi lamang matagumpay na sinira ang dating imahe, ngunit naging sanhi rin ang pagtaas ng presyo ng stock ng kumpanya sa loob ng isang oras na umabot sa pinakamataas na antas sa taong ito. Sa kabila nito, hindi pa rin matanggap ni Isihimu ang mga bagay na wala sa kanyang kontrol. Sa natitirang isang buwan na ito, pinakiusapan niya si Tukamfan na makipagtulungan sa kanya hanggat maaari. Kung hindi niya wawakasan ang kontrata kay Tiu Saitoy, iyon na ang pinakamahusay na bagay. Kaya, pagkatapos niyang bumalik, hiniling niya sa manager na dalhin ang kontrata sa pagitan ng kanyang kapatid na babae at ni Isihimu. Gusto niyang basahin ang mga probisyon sa loob. Nakita niya na bukod sa pakikipag-date at pagyakap, kung kinakailangan, kailangan din siyang manatili sa bahay nito. Naramdaman niya na ang ganitong uri ng pakikipagtulungan ay hindi lamang upang harapin ang pamilya na nagpipilit sa kasal. Sigurado siyang ginagamit nila ang fan base ng kanyang kapatid na babae para sa kanilang sariling pakinabang. Gaya ng inaasahan, sa susunod na segundo, nakatanggap siya ng tawag mula sa assistant na sinasabing samantalahin ang kanyang kasikatan upang mag-live stream habang kumakain ng fried chicken at kasama pa niya si Isihimu. Ngunit sinabi sa kanya ng manager na ang investor sa likod ng kumpanya ng fried chicken ay ang Mu Corporation. Napansin ng manager na ginagamit talaga nila si Tukamtan para kumita ng pera. Kaya naman, gusto niyang tanggihan ang live stream na ito. Ngunit si Tiu Saitoy ay hindi pumayag. Hindi lamang ako pupunta, ngunit gusto ko ring i-extend ang kontrata. Mula nang palitan niya ang kanyang kapatid na babae, araw-araw ay puro salad lamang ang kinakain niya. Lahat ng gulay ay vegetarian at walang laman. Ngayon ay may ganitong magandang pagkakataon sa harap niya at libre pa ito. Paano niya palalampasin? Kaya, kahit na hindi pumayag si Isihimu na sumama sa live stream bilang kanyang nobyo, gusto pa rin niyang sumali mag-isa. Bukod pa rito, kailangan niyang baguhin ang kanyang estilo sa isang ganap na bago. Nang mag-live stream na siya, ang pinaka-pinag-usapan ng mga netizens ay kung bakit siya ang nag-propose kay Isihimu. Naniniwala siyang hindi kinakailangan na ang lalaki ang mag-propose. Ang mahalaga ay ang kaligayahan ng dalawa. Samantala, si Isihimu na nagsasabing ayaw niyang lumabas kasama si Tukamtan ay hindi mapigilang lihim na pumasok sa live room niya. Nakakita siya ng isang nakakainis na komento sa online. Ang si ay isang duwag. Wala siyang pagkalalaki. Hindi niya natiis at gusto niyang magkomento upang kontrahin, ngunit naisip niya na parang bata ang gagawin niya. Sa huli, nasa ika-negatibo 20 palapag naman ang live broadcast ni Tukamtan at aabutin lamang ng 1 o 2 minuto upang makapunta doon sa elevator. Bakit hindi siya pumunta mismo upang ipakita sa lahat ng mga tagahanga ni Tukamtan kung ano ang tunay na kagandahang panlalaki? Ngunit nang dumating siya, natakot si Tiu Saitoy. Ang pinaka hindi niya inaasahan ay nang dumating si Isihimu sa live stream room, agad na sinabi ng direktor na maging intimate sila. Agad na hinaplos ni Isihimu ang buhok niya. Hindi inaasahan ni Tiu Saitoy na magaling pala siyang umarte sa harap ng kamera. Lumipas na ang kalahati ng live stream. Sa wakas, oras na para kumain ng fried chicken. Ang isang babaeng artista ay kumakain ng fried chicken ng ganoon. Dati, si Tukamtan ay napakahigpit sa pagkontrol ng kanyang katawan. Hindi man lang siya naglalakas loob na hawakan ang mga fried food. Ngayon, naglalakas loob siyang kumain ng malaya sa harap ng kamera. Huwag nating pag-usapan ang kanyang pagdududa, kahit na ang mga netizens ay mayroon ding mga komento tungkol sa kanya na sinasabing bilang isang artista, hindi niya naiintindihan kung paano alagaan ang kanyang katawan. Natatakot si Isihimu na kung magpapatuloy ito, makakaapekto ito sa imahe ng kumpanya. Agad siyang nagpadala ng mensahe sa manager na pinapabili ang lahat ng fried chicken ang hindi nagpapakilala. Dahil nabenta na ang lahat ng fried chicken, magtatapos na rin ang broadcast. Ngunit nagsisimula pa lang siyang kumain. Kung ganoon, maghanap na lang siya ng lugar na walang tao upang ipagpatuloy ang pagkain. Ngunit hindi niya inaasahan na makikita ni Isihimu ang eksena na ito ng kanyang pagiging hindi maingat sa kanyang imahe. Biglang nakita ng Isihi ang babae na hindi niya kayang itulak palayo at sinundan siya hanggang dito. Ano ang ginagawa niya dito? Sinusundan niya ba ako hanggang dito? Hindi ba sapat na malinaw ang sinabi ko? Kahapon, espesyal na inimbita siya ni Tukamtan sa isang malaking hapunan para lamang maipagpatuloy ang kontrata sa kanya. Naramdaman ng Isihi na ang
ang babaeng ito ay hindi kumikilos ayon sa lohika. Ang bawat bagay na ginagawa niya ay nagugulat sa kanya. Naramdaman niya na mahirap kontrolin si Tukamthan, kaya't agad niyang tinanggihan ang pag-renew ng kontrata nang walang pag-aalinlangan. Ngunit hindi niya inaasahan na susundan siya ng babaeng ito sa swimming pool. Ang malabong anyo niya nang lumabas sa tubig ay nagbigay kito. Na si Teo Lee Saithoy, na sa simula ay prangka, ay hindi rin makatingin ng direkta sa kanya. Kung hindi dahil sa trabaho ng kanyang kapatid na babae, matagal na siyang hindi magiging makapal ang mukha. Kailangan niyang akitin ang mapagmataas na lalaking ito. Nalaman niya na gusto ni Isihi muna pumasok sa middle market at dahil siya ay isang doktor sa geology at mayroong pananaliksik sa larangang ito, gusto niyang gamitin ang kanyang sariling kakayahan upang makipag-negotiate sa kanya. Hindi niya inaasahan na si Isihi mo ay talagang maakit. Kung tumalon ka, papayag akong makipagtulungan. Masyado siyang mapanira, ngunit upang maipagpatuloy ang kooperasyon, ginawa ni Teo Lee Saithoy ang kanyang makakaya. Nang maghanda na siyang tumalon, hinila siya ni Isihi mo. Mayroon ka bang limitasyon? Ang limitasyon ko ay, naisipin mo ang aking alo. Malakas na hinila ni Isihi mo si Teo Lee Saithoy palapit. Hindi ko maiwasang sabihin muli kahit gaano pa kaganda ang isang produkto. Kung hindi ito nasa loob ng aking kontrol, para sa akin ay walang silbi ito. Sinasabi ko rin sa iyo, ipapakita ko sa iyo kung paano gawing kayamanan ang isang bagay na walang silbi. Bukod pa rito, ang matigas na ugali ni Teo Lee Saithoy ay nagpuno sa kanya ng pagiging mausisa sa babaeng ito. Ngunit ayaw pa rin niyang i-renew ang kontrata sa kanya. Kahit na pinipilit siya ng assistant, sa commercial value ni Tukamthan ngayon, magdadala siya ng di mabilang na benepisyo sa kumpanya. Ngunit determinado na siya. Ngunit hindi niya inaasahan na sa susunod na segundo, si Tukamthan ay direktang pumunta sa kanyang kumpanya. Siya ay nagtataka, bakit biglang naging kakaiba si Tukamthan na hindi pumayag na makipagtulungan. Inilabas niya ang isang martilyo mula sa isang folder. Iyo ba ito? Bakit nasa kanya ang martilyo? Pagkatapos magsalita, hinawakan niya ang kanyang kamay upang kunin ito. Dahil sa sobrang lakas, nahulog siya sa mga braso ni Isimu. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon sila ng ganitong kalapit na pakikipag-ugnayan. Narinig pa nila ang pintig ng puso ng bawat isa. Ang pagdating ng assistant ang sumira sa malabong kapaligiran na ito. Sa katunayan, ang martilyo na ito ay inihanda niya noong kumain sila kasama ang si. Naramdaman niya na mas panatag siya kung dala niya ito. Sino ang mag-aakala na nang ihatid siya ni Isimu sa bahay? Nang bumaba siya ng sasakyan, hindi niya mahanap ang kanyang martilyo. Hindi niya inaasahan na mahahanap ito ni Isimu. Ngunit hindi mahalaga sa kanya ang mga bagay na ito. Sa kasalukuyan, ang pinakamahalaga ay kung paano niya mapirmahang muli ang kontrata sa kanya. Agad niyang dinala ang Sihi sa library dahil alam niya na ang high-end na produktong pinikin ni Isimu ay natigil sa pag-upgrade ng material. Nangako siyang tutulungan niya itong lutasin ang problemang ito. Pumunta sa library upang maghanap ng mga materyales at gusto niyang baguhin ang kanyang diskarte upang makuha ang aking atensyon. Mula nang pumasok siya, hindi nawala ang paningin ng Isihi kay Teo Lee Saithoy. Hindi niya mapigilang tumingin sa kanya. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya kinikilala na siya ay naakit sa personalidad ni Teo Lee Saithoy. Hindi lang niya ito pinaalalahanan na sa pampublikong lugar ay hindi siya natatakot na makilala ng walang maskara. Hindi niya alam na ang mga taong pumupunta dito ay interesado lamang sa akademya at hindi sa mga bagay sa entertainment industry. Ngunit sa susunod na segundo, habang naghahanap sila ng mga materyales, nakita pa rin sila ng dalawang babae. Nakilala mo ako, mag-aral ka ng mabuti. Tinitingnan ka nila, ano ba? Ngunit sa lalong madaling panahon, tinulungan siya ni Teo Lee Saithoy na lutasin ang kasalukuyang problema at sinabi sa kanya ang tungkol sa pag-renew ng kontrata. Maliban sa pag-renew, ano mang gusto mo, papayag ako. Ito ang ikinagalit ni Teo Lee Saithoy. Naglaan siya ng kanyang mahalagang oras upang tulungan siya sa isang malaking bagay at hindi man lang siya nagpapasalamat. Ngunit sa mata ni Isimu, sa kanyang kasalukuyang posisyon, hindi talaga sulit na i-renew ang kontrata. Hindi niya alam na si Teo Lee Saithoy ay ginagawa ito upang tulungan ang kanyang kapatid na babae na panatilihin ang kanyang mga pangarap. Ngunit tinanggihan pa rin ni Isimu ang pag-renew ng kontrata. Sinabi niya sa kanya na umalis na. Hindi niya inaasahan na sa lalong madaling panahon, babalik sa kanya ang kanyang mga salita. Dahil wala na si Tukamthan sa tabi niya, napilitan siyang dalhin ang kanyang kapatid na babae upang dumalo sa isang party sa industriya. Nagbigay ito ng pagkakataon sa tiyuhin niyang si Tuhay upang patuloy na puntiryahin siya. Hulaan niya na naghiwalay na sina si Yimu at Tukamthan. Kung hindi niya hahayaang maging escort niya ang kanyang kapatid na babae. Kaya nagsimula siyang magpahiwati. Ang paghahanap ng isang malaking artista bilang nobya ay hindi pa matagal ang plano. Tingnan mo, naghiwalay na kayo kaagad. Sa sitwasyong ito, sinabi sa kanya ni tiyuhin Tuhay ang ganoon at wala siyang makitang maipagtatanggol. Masasabi lamang niya na si Tukamthan ay mayroong iba pang mga schedule, kaya pansamantala ay hindi siya makakarating. Naghiwalay, matagal na kitang pinayuhan na huwag kang maghanap ng artista bilang nobya. Sinasabi pa niya na gumagawa siya ng mga sensasyon araw-araw at hindi niya ginagawa ang kanyang pangunahing trabaho. Paano siya makakatiyak na ibibigay ang kumpanya sa kanya? Kailangan bang tawagan si Ineto? Hindi niya inaasahan na pagkatapos magsalita ng assistant, si Tukamthan ay lumitaw sa isang itim na damit. Nakita ni Isihimu ang kanyang tagapagligtas.
Nagmamadali siyang lumapit upang batiin siya. Tandaan ko na sinabi ko na ng napakalinaw. Hindi ko i-renew ang kontratang ito. Ngunit ang nobyo ay hindi inaasahan na gagawin niya ang ganitong bagay sa harap ng maraming tao. Sa sandaling iyon, natulala siya at nakalimutan niyang lumaban. Hanggang sa maghiwalay sila ay dahan-dahan siyang nagbalik sa kanyang katinuan. Gusto mo bang gamitin ang ganitong pampublikong pagpapakita ng pagmamahal upang pilitin akong i-renew ang kontrata? Ang taong walang sapatos ay hindi natatakot sa taong may sapatos. Sigurado akong i-renew ko ang kontratang ito. Bukod pa rito, handa na si Tyugi Saithoy sa pagkakataong ito. Alam niyang dumalo si Mu sa party na ito upang kumuha ng kooperasyon kay Kao. Malinaw niyang sinabi na dumating siya upang tumulong. Ngunit sa tingin ng mukha ni Mu, mukhang hindi naman niya ito kailangan. Nang maghanda na siyang umalis, hinila siya ni Mu at sinabing kung aalis siya ngayon, lalo siyang walang pag-asa na i-renew ang kontrata. Sa pamamagitan lamang ng kaunting panlilin lang, madali niyang makokontrol si Mu. Ngunit mayroon din siyang sariling kakayahan. Sa pamamagitan lamang ng pagsasabi ng kaunti tungkol sa geological literature, nakuha na niya ang pagkilala mula sa mag-asawang Kao. Si Kao ay may kaunting pag-aalinlangan tungkol sa proyekto ni Mu. Ngunit nang makita niyang napakabihasa nito Kamdan sa larangan na ito, naging mas panatag siya. Kasabay nito, si Tyugi Saithoy ay nagkaroon ng pagkakataong i-renew ang kontrata kay Mu batay sa kanyang sariling pagsisikap at kakayahan. Ngunit kailangan ni Mu na magdagdag ng isang kondisyon. Isang karagdagang kondisyon batay sa orihinal na kontrata, na si Tyugi Saithoy ay hindi dapat magkaroon ng nararamdaman para sa kanya. Sa sandaling malaman niyang mayroon siyang ganoong ideya, agad niyang wawakasan ang kontrata sa kanya. Pagbalik niya, nagreklamo siya sa manager. Magugustuhan ko ba ang isang mayabang na lalaki na tulad niya? Kaya, si ate to ay gustong ituloy ang kanyang karera. Ano ang halaga ng pag-ibig? Ngunit sa sandaling ito, mayroon siyang script na kailangang tapusin, at isa pa itong eksena ng pag-amin ng pag-ibig. Ngunit ang alam niya lamang ay geological literature. Paano siya aarte, lalo na sa mga romantikong eksena, ni hindi pa nga siya nakaranas ng pag-ibig. Mukhang kailangan niyang humanap ng isang tao upang mag-practice ng pag-ibig. Naisip kaagad ng assistant si Mu. Ang pag-arte niya kasama si Tyugi Saithoy ay magiging perpekto. Kaya, agad niyang hinanap ang assistant ni Mu upang makipag-usap. Maaari ba kayong maglaan ng kaunting oras sa kabila ng inyong abalang schedule? Ngunit tinanggihan siya na ikinagalit ni Tyugi Saithoy. Bumaba siya ng sasakyan at hinila ang manager. Ito ba ang bagong paraan mo para makuha ang aking atensyon? Ang pagkuha ng kanyang atensyon ay hindi ang kanyang intensyon. Gusto lamang niya na umalis ang manager. Ngunit si Mu ay gustong subukan ang kanyang limitasyon. Kaya, tulad ng eksena sa negosasyon sa opisina, unti-unti siyang lumapit kay Mu. Kung walang pinto sa likod na humaharang, siguradong bumagsak si Mu. Sa bawat pagkakataon na magkaharap sila, talo si Mu. Sa harap ng agresibong pag-atake ni Tyugi Saithoy, hindi na niya maiisip na lumaban, sapat na sa kanya na makatayo sa harap niya. Ang araw-araw na pakikipaglaban ng utak at lakas ng loob kay Tyugi Saithoy ay sapat na upang abalahin siya. Ang kanyang ina ay pinipilit siyang magpakasal at ang gusto niya ay isang apo. Nagkataon na sa araw na ito ay pumunta siya sa paaralan upang makipagkita kay Principal Truong. Samantala, nagpepelikula din si Tyugi Saithoy, kaya gusto niyang makipag-usap sa kanya tungkol sa pakikipagkita sa mga magulang. Ngunit pagdating niya, nakita niya na si Tyugi Saithoy ay nagpepelikula sa isang eksena na naretake na ng mahigit sa 100 beses at hindi pa rin maayos. Bukod pa rito, siya ay pinupunan ng kanyang mga kasamahan at ng direktor. Patuloy na nagsalita ang manager ng magagandang salita sa kanila. Napagtanto ko na sa likod ng kanyang kaakit-akit na hitsura, hindi rin pala madali ang buhay niya. Kaya't nakipag-usap siya kay Tyugi Saithoy. Tutulungan niya si Tyugi Saithoy na mahanap ang kanyang romantic feelings at kailangan naman niyang sumama sa kanya sa bahay upang makipagkita sa kanyang ina. Mayroon silang parehong sariling interes at nakarating sila sa isang kasunduan sa kooperasyon. Ang katulong ay naghanap ng iba't ibang mga romantikong eksena sa pelikula para sa kanya sa buong magdamag at sinabi sa kanya na gayahin ang mga ito upang walang maging pagkakamali. Ngunit ang resulta ay, sumang-ayon siya na tulungan si Tyugi Saithoy na mahanap ang kanyang romantic feelings, ngunit hindi niya sinabi na siya mismo ang gagawa nito. Kaya, pinapunta niya ang assistant upang tulungan sila na hanapin ang romantic feelings na iyon. Habang ako ay nakatayo sa tabi at nanonood. Bukod pa rito, naghanda ako ng relo para kay Tyugi Saithoy upang masubaybayan ang kanyang tibok ng puso anumang oras. Ngunit agad akong nagsisi. Tumingin ako sa assistant na nasa malayo na pinapakain si Tyugi Saithoy. Ang inggit ay bumuhos. Hindi ko talaga kayang tingnan ang dalawang nagiging intimate. Agad akong lumapit at sinira ang kanilang sandali. Medyo nagugutom ako. Medyo masarap din ni. Kinuha ko pa ang isang kahon ng rice balls. Ngunit mayroon pa silang pangalawang plano, maglakad ng magkahawak kamay sa tabi ng ilog. Sa pagkakataong ito, muli akong nainis. Nakita ko na hiniram pa ng assistant ang kanyang jacket kay Tyugi Saithoy. Hindi ko na matiis at direkta akong lumapit at isinuot ang sarili kong jacket sa assistant. Magkano na ang tibok ng puso mo ngayon? Ay, hindi masama. 77. Ang nakitang intimate na interaksyon ng dalawa ay nagpapataas sa tibok ng puso ni Tyugi Saithoy. Naramdaman niya ang panganib. Agad siyang nagsabi sa opisina, mayroon pang isang dokumento na kailangan isali ng assistant. Gawin mo na agad. Hindi niya kayang tiisin ang kanyang nobya at ang kanyang assistant na masyadong maging intimate. Hindi ka pwede. Bakit hindi ako pwede? Upang patunayan na tama siya,
siya, kinuha ni Tio Gisaytoy ang relo at ipinakita sa kanya. Ngayon, ang tibok ng puso ko ay 1-0 lamang. Ngunit kanina, nang nakikipag-date ako sa cold guy, ang tibok ng puso ko ay 77. Simula nang palitan ka ni Esihimu, bumaba ng husto ang tibok ng puso ko. Ang ganitong mga krudo na datos ay lumabas sa harapan niya at pinatunayan ng katotohanan na mas mahusay si Kalihim Gao kaysa sa kanya. Sinabihan siya ng babaeng gusto niya na hindi siya maganda, subalit, sino sa mga lalaki ang makakatanggap ng kahiyang ito? Agad nitong pinukaw ang kanyang pagiging mapagkumpetensya at nagpa siyang gamitin ang huling card. Naalala niya kahapon, inihanda ni Assistant Gao para sa kanya ang maraming matatamis na eksena sa pelikula, kabilang na ang isang eksena kung saan dinidikit ng isang boss ang taong gusto niya. Ginaya niya ito at agad na dinikit si T.E.Thay sa wardrobe. Tumingin siya dito na puno ng pagmamahal at dahan-dahang lumapit kay T.E.Thay. Dahil sa pag-aalala at sa sobrang lakas ng pagtulak niya, nabuksan ang pinto ng wardrobe. Ang atmosfera na mahirap pukawin ay nasira lamang niya. Kinagulat ni T.E.Thay at itinulak siya palayo, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya ganap na nabigo. Pagtingin sa device na suot sa kanyang kamay, ang kanyang heart rate ay 1-1-0. Agad siyang lumingon at nakita na ang heart rate ni T.E.Thay ay 1-1-0 din, tulad ng sa kanya. Ipinapakita nito na mas mahusay pa rin ako kay Assistant Gao, at mas mahusay pa ako sa maraming paraan. Nakita ang kanyang sarili na masaya, ipinaliwanag ni T.E.Thay na nasubsob ang ulo niya, kaya tumaas ang kanyang heart rate. Ang katotohanan ay malinaw, ngunit hindi pa rin niya nakukuha ang pag-aproba nito. Nagpa siya si A.T.T.N. na lumipat ng lokasyon upang ipagpatuloy ang kanyang pananakop. Kailangan niya itong pakiligin, kaya natakot si T.E.Thay. Dahil sa pagod, nagmadali siyang umalis, ngunit pagkatapos ng pangyayaring ito, hindi na makapagtrabaho si A.T.N. ng panatag. Ang kanyang isipan ay puno ng mga nakaraang imahe, at mula sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsimula siyang mag-alala tungkol sa paggawa ng pelikula ni T.E.Thay. Kaya't pagkatapos ng kanyang trabaho, agad siyang pumunta sa set ng pelikula. Buti na lang at ang dating intimate interaction nilang dalawa ay nakatulong sa kanya na muling maramdaman ang kilig. Ang eksena ay nakumpleto sa unang take. Pinuri ng direktor ang kanyang mahusay na pag-arte at sinabing agad niyang naipadama sa madla ang eksena. Ang lahat ay dapat magpasalamat kay Edith Tien. Nagpahayag din si T.E.Thay ng pasasalamat sa kanya. Ang puso nilang dalawa ay nagbabago nang hindi nila alam. Pagkatapos ng malapit na interaksyon na ito, malinaw na naririnig ni T.E.Thay ang tibok ng kanyang puso. Gayon din si Edith Tien, ang kanyang heart rate ay bumibilis. Late na ng gabi, ngunit hindi pa rin siya makatulog. Ang kanyang isipan ay puno ng mga imahe ni T.E.Thay. Bakit bumibilis ang tibok ng puso niya kapag naiisip siya? Upang patunayan na hindi niya ito gusto, mabilis niyang isinuot ang kanyang bracelet. Nanood siya ng horror film sa gitna ng gabi. Pagtingin niya sa bracelet sa kanyang braso, pinatunayan ng katotohanan na gusto na talaga niya ito. Ngunit sa kanyang puso ay ayaw pa rin niyang tanggapin. Mula 1 hanggang 8,000, hindi pa rin siya makatulog. Tinawagan niya si Kao Didi at pinakiusapang ipadala sa kanya ang mga dokumento para sa pulong kinabukasan. Ngunit dati, natutulog siya ng alas negatibo 1-0 at gumigising ng alas negatibo 6. Ngayon, talagang hindi siya normal. Palagi ka bang ganyan? Akala ko ay ginising ka ni Ginang TV. Sino ang makakagising sa akin? Anong sinasabi mo? Nang mapagtanto niya na natamaan ang kanyang damdamin, wala siyang masabi. Nahirapan siyang maghintay hanggang sa umaga para pumasok sa trabaho. Gusto niyang gamitin ang trabaho upang mapamanhid ang sarili. Ngunit ang tanging naiisip niya ay si T.E.Thay. Para maitaboy siya sa kanyang isipan, nagpa siya siyang mag-push up sa oras ng tanghalian, ngunit hindi pa rin siya nagtagumpay. Kaya't sa kanyang puso, nangako siyang mapanganib talaga ang babaeng ito. Kailangang iwasan niya ito, ngunit biglang dumating ang katulong para ipaalam sa kanya na nais magdaos ng family party ang kanyang ina at dapat siyang dumalo. Inimbita ba si Ginang Ehi? Hindi na kailangan. Nagmamadali akong iwasan siya. Bakit ko pa siya imbitahin? Pero ang hindi niya inaasahan ay pagbaba niya sa kotse. Nakita niya si T.E.Thay na nakatayo sa labas ng pinto. Sa unang pagkakataon na bumisita ang babae sa bahay ng kanyang contract boyfriend, nalaman niya na ang kanyang magiging biyenan ay naghanda pa ng isang silid para sa kanila. Muntik na itong maging love story. Ang babae ay nahihiyang tumalikod at aalis na sana. Paano kung umalis ako ngayon at sabihin kong winakasan ko ang kontrata? Sa kabalintunaan, ang mga salita niya ay nagpagising kay Edith kung matutulungan niya siyang harapin ang kanyang ina sa pagkakataong ito. Na makapasa ng maayos sa family gathering, bibigyan niya ito ng premyo. Ngunit pakiramdam niya ay hindi ito sapat, kaya't dahil sa laki nito, gusto niya ng 3 bahagi. Binigyang diin din niya na tutulungan lang niya siyang harapin ang kanyang ina at huwag na siyang mag-isip ng iba pa. Ang ideya na ito ay nagustuhan din ni Edith, kaya nagkasundo sila. Ngunit masyado silang nag-isip ng simple. Hindi nila inaasahan na gugustuhin ng kanyang ina na kuhanan sila ng litrato at gusto pa nitong mag-post sila sa iba't ibang posisyon. Hindi ito magiging masaya kung hindi sila magiging intimate. Sa huli, nagdesisyon siyang siya na mismo ang magpakita kung paano ito gagawin. Hindi ba maganda ito kung ganito ang post ni Edith? Ang magiging biyanan pa niya mismo ang nagtuturo. Hindi na magandang magkunwari na hindi alam sa pagkakataong ito. Yakapin mo siya at mumiti, anak. Inisip nilang dalawa na sa wakas, nagawa na nila. Ngunit hindi nila inaasahan na masayang magpapatuloy sa pagkuha ng mga litrato ang kanyang ina. Pinagawa pa nito sa kanila ang iba't ibang posisyon at kung hindi niya ito gusto, siya mismo ang mag-aayos. Ang mahalaga ay maging intimate silang dalawa hanggat maaari. Bago sila dumating, naisip ni Edith kung paano iiwasan ang mga ito, ngunit inayos siya ng kanyang ina sa ganitong paraan. Kinakabahan siya at
at pinagpapawisan ang kanyang palad. Kumuha siya ng isang tissue para punasan ito, ngunit naisip ni Faye na nasusuka si Aiden sa kanya. Kaya kinuha niya ang hand sanitizer sa kanyang bag at nagkiskis ng kamay. Sa madaling sabi, hindi dapat siya matalo sa kanilang pagkakaiba sa pananaw. Ngunit hindi nila alam, napansin ng kanyang ina ang kahina-hinalang detalye sa litrato, hindi tama ang pagkakalagay ng kamay ng kanyang anak. Kaya, tinawag niya silang muli para subukan sila. Napansin na ni Faye ang balak ng magiging biyenan, kaya't maingat siyang gumawa ng bawat hakbang. Agad niyang tinapakan ang paa ni Aiden at sinenyasan siyang huwag kumilos. Nang tanungin ng magiging biyenan niya kung paano sila nakikipag-ugnayan at kung ano ang kanilang mga damdamin, sinabi niya na ginagamit nila ang kanilang telepono kapag hindi sila magkasama. Kapag magkasama naman, hindi na kailangang magsalita pa. Sa madaling salita, sobrang intimate kami. Sa kahiyan, dali-daling nagtago si Aiden sa banyo. Nang makita ng kanyang ina na dumating ang pagkakataon, agad niyang tinanong si Faye kung gusto niya ng durian. Naman, Tita Ho, gusto mo rin ba? Hindi ba't hindi kayang amuyin ni Hulun ang amoy nito? Sa pagkakataong ito, malaking problema na. Upang hindi mahuli ng kanyang biyenan, kailangan niyang sabihin na unti-unting nagustuhan ni Aiden ang durian simula nang makilala siya. Hindi naniwala ang ina, kaya agad niyang tinanong ang kanyang anak kung totoo ba ito. Hindi ko naman masasabing gusto ko, hindi ko lang kinasusuklaman. Ngunit para sa ina, ang hindi kinasusuklaman ay nangangahulugang gusto. Gusto pa nitong kunan ng litrato ang sandali na ito. Dahil dito, si Aiden na kinamumuhian ang durian simula pa noong bata pa siya ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Nagpa siya si Faye na tulungan siya. Sinubukan ni Aiden na pigilan ang sarili para hindi masuka. Ngunit sinabi niyang utang niya ito. Nang makita niyang oras na ng tanghalian, sinadya niyang sabihin sa kanyang ina na mahusay magluto si Xiao King at gusto niyang siya mismo ang magluto para sa ina. Ngunit naramdaman ng ina na hindi tama para sa isang bisita na gawin iyon. Sa gulat ni Aiden, hinawakan niya ang kamay nito at sinabing, lahat naman tayo ay pamilya, hindi masamang magluto. Ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin ni Faye na siya ang chef at siya lang ang tumutulong ng kaunti. Magaling na ngayon, hindi ako nakakakuha ng manok na walan pa ako ng kanin. Ang kanyang ina ay sabik ng tikman ang masarap na handa nilang dalawa. Siya ay isang geologist, kaya't mas mahusay siyang magsuri ng mga lupain. Ngunit pagdating sa pagluluto, wala siyang alam. Ang imahe ng talentado sa pagluluto na sinasabi ng media sa loob ng 2 taon ay peke, tama ba? Matapos niya itong sabihin, mahirap na para sa kanya na hindi magluto. Dagdag pa, ang magiging biyenan niya ay palaging nakatayo sa pinto, nagmamanman sa kanilang dalawa. Upang hindi mahuli, naisip niyang magluto ng scrambled eggs na may kamatis. Ito ay simple, ngunit sa huli, hindi rin niya alam kung paano batihin ang mga itlog. Sa huli, nagdesisyon siyang magluto ng maasim at maanghang na french fries na nagawa niya dati. Ngunit nang makita ni Aiden ang ulam, pakiramdam niya ay hindi ito tama, kaya't nagdesisyon siyang siya na mismo ang gumawa nito. Si Faye ay nagduda pa sa kanyang kakayahan, ngunit ang resulta ay hindi niya inaasahan. Magaling palang magluto si Aiden. Ang kanyang mga kilos ay napakakinis na nag-aakit sa kanya at madali siyang nakapaghanda ng isang masarap na hapunan. Nais ng ina na kunan ng litrato ang mga ito para ipagmalaki ang galing magluto ng kanyang magiging manugang sa kanyang mga kaibigan. Nagsisimula pa lang silang kumain nang umuwi ang kapatid niya na malungkot ang mukha. Hindi pa ito kumakain ng hapunan at nagtago na sa kanyang silid. Ngunit sanay na ang mag-ina sa ganitong sitwasyon. Nakatanggap ang ina ng tawag para maglaro ng macho. Hindi niya inaasahan na aalis muli ang kanyang kapatid. Nakakauwi pa lang sa bahay ng huli. Nag-aalala si Aiden dahil alam niyang niloko lang ang kanyang kapatid. Ngunit hindi pa rin niya makalimutan ang taong iyon. Hindi ko papayagan na makasama ka ng ganoong klaseng basura. Naiintindihan mo ba? Pinilit kong makipaghiwalay si Xiao Bai sa iyo. Pinalabas pala ng kapatid na babae na kailangan niyang makita ang kanyang hindi mapagkakatiwala ang nobyo sa hating gabi. Ngunit hinarangan siya ni Aiden, kaya nagkaroon ng pagkakagulo sa pagitan ng dalawa. Naramdaman ni Faye na mali ang ginawa ni Aiden, kaya nang hindi niya sinabi sa kanya, nagpa siya siyang dalhin ang kanyang kapatid na si Teudnat sa bar. Naramdaman niya na kahit kapatid na lalaki pa ito, hindi niya dapat pagdesisyonan ang buhay ng kanyang kapatid na babae. Hayaang maranasan niya ito ng mag-isa. Sa huli, nakita ng dalawa ang nobyo ng kanyang kapatid na may kayakap na ibang babae sa siwang ng pinto. Sa ganitong paraan, makikita ng batang babae kung anong klase ng tao ang lalaking ito. Sino siya? Siya. Naisip niya na maganda siya, kaya't paminsan-minsan ay iniistorbo niya ako. Nagalit si Faye. Direkta niyang ibinuhos ang isang baso ng tubig sa mukha nito. Dahil dito, nagalit siya at ang kanyang mga kaibigan. Sa takot na may mangyaring masama kay Teudnas, sinabi ni Faye na mauna na siya. Si Faye, hindi ko tatanggapin ang pagmamaltrato na ito. Tinanggal ni Faye ang kanyang salamin at gusto na niyang turuan ang mga lalaking ito. Sa sandaling iyon, dumating sina Tian at Kaoden. Pagkatapos ng gulo, ang nobyo ni Teudnas at ang kanyang mga kaibigan ay tumakbo papalayo. Sa huli, sinampal ni Teudnas ang kanyang nobyo at nakita niya ang totoong pagkatao nito. Hindi na siya nagreklamo tungkol sa sobrang higpit na pagmamatsyag sa kanya ng kanyang kuya. Bukod pa rito, pagkatapos ng pangyayaring ito, nagbago ang pananaw niya kay Faye.
Alam niya na si Ethan at ang kanyang kuya ay magpartner lamang. Ngunit ngayon, gusto niyang maging tunay na hipag niya si Ethan. Tinulungan pa niya silang magkapatid na harapin ang kanilang ina. Buong umaga, nanatili ang kanyang ina sa sala, nag-video call sa kanyang mga kaibigan sa mahjong, at ipinagmamalaki ang kanyang magiging manugang na hindi nagpapagaan ng pakiramdam ng dalawa. Nagpa siya si Teodmes na iligtas siya, kaya't nagpadala siya ng mensahe sa kanyang kuya. May kailangan ka bang ayusin? Kailangan mo bang umalis, Hulun? Sasama ako sa iyo. Sige, umalis na kayo. Sa wakas, nakaalis na sila sa mga bisig ng kanilang ina. Masayang inisip ng ina na sila ay nagde-date. Hindi niya alam na pagkalabas pa lang nila ng pinto, binitawan agad ni T.E.T. ang braso ni Ethan at naramdaman niya ang agarang kalayaan. Nang makarating sila, nalaman niyang gusto ng kanyang kapatid na maglaban si Kaodvedi at Ethan sa archery. Kung manalo si Kaodvedi, kailangan siyang bigyan ng 0 araw na bakasyon. Agad itong tinanggihan ni Ethan. Hindi ka ba takot matalo? Ang pinakakinatatakutan niya ay masabihan ng babaeng gusto niya na hindi siya maganda. Agad siyang kumuha ng magandang pana. Ano man ang mangyari, hindi siya maaaring matalo kay Kauden. Ngunit hindi niya inaasahan na nang magsimula na ang labanan, sinusuportahan ni Teodnut at si Ethan si Kauden at parang wala siya doon. Sa kabila nito, gayunpaman, ginawa niya ang bawat isa ng matatag. Talagang natalo si Kauden. Ayos lang, kalihim-gaw, huwag kang panghinaan ng loob. Hindi pa ito ang huli. Sino ang nakakaalam kung saan siya pupunta? Mamaya, hindi na naman siya tatama sa target. Sa sandaling sinabi niya ito, talagang lumabas ang pana ni Ethan sa target. Ngayon, masaya silang lahat. Nakakuha si Kaodvedi ng 0 araw na bakasyon at gustong imbitahin sila sa isang masarap na kainan upang magdiwang. Ngunit si Ethan, na natalo, ay hindi sumuko. Nagdesisyon siyang magkaroon ng isa pang laro. Ngunit sa pagkakataong ito, mali ang kanyang kalkulasyon. Bawat isa sa kanila ay nagpares, ngunit si TDT ay walang ideya kung paano maglaro ng tennis. Pagkatapos ng ilang laro, hindi pa rin sila nanalo. Dinominahan sila ng kanyang kapatid na babae at ni Kaodvedi, kaya iminungkahi nila na mag-break ng 1 oras. Kailangang bigyan si TDT ng masusing pagtuturo. Nagsimula siyang hawakan ang kanyang kamay at personal siyang tinuruan. Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon na nagkalapit sila, hindi niya alam kung bakit. Ngunit tuwing malapit siya kay Ethan, ang kanyang puso ay bumibilis ng hindi maipaliwanag. Sa ilalim ng masusing pagtuturo ni Ethan, nagkasundo sila sa ikalawang round. Madali silang nanalo sa laro. Sa sandaling nag-high five silang dalawa, hindi sinasadyang hinawakan ni TDT ang kamay niya. Dahil dito, bumilis ang tibok ng puso ni Ethan at lalo siyang naging sigurado na gusto na niya ito. Nang sisimulan na nila ang ikatlong round, isang batang lalaki ang biglang tumakbo sa court. Si TDT at Tiangu ay parehong tumakbo upang iligtas ang bata. Sila ay parehong bumagsak sa lupa. Sa kanilang puso, hindi nila maitago ang kanilang pag-aalala para sa isa't isa. Nasugatan din si Ethan. Pag-uwi nila, sinubukan ni TDT na gamutin ang kanyang sugat. Ngunit nahiya si Ethan, kaya tumanggi siya. Sa isang tawag lang ni Tita Ho, mabilis siyang naghubad, natatakot na baka subaybayan sila ng kanyang ina. Napansin ng ina na ang kanyang anak at ang kanyang kasintahan ay hindi ganoon ka-intimate tulad ng inaakala niya, kaya sinadya niyang ihanda ang kanilang wedding room. Naghanda pa siya ng lace na pajama para sa kanila. Gusto lang niya na sa ganitong kapaligiran, ang dalawa ay magkunwari at gawing totoo ito. Ngunit, sa huli, sila ay nasa isang contract relationship lamang. Masyado itong nakakahiya. Kaya, nagdesisyon silang lumabas at maglakad-lakad para mag-relax. Nagdala pa si TDT ng isang bote ng alak para mabawasan ang tensyon. Ginamit din niya ang pagkakataong ito para tanungin kung sino ang tiyuhin ni Ethan para madali siyang makatrabaho sa kanya sa hinaharap. Habang naghahain kasi siya ng tsaa kanina, hindi sinasadya na narinig niya ang tiyuhin na nakikipag-usap sa FE ng kumpanya tungkol sa isang proyekto at hindi ito naging magiliw. Huwag mong isipin na magalang ako sa iyo, kaya nakalimutan mo na kung sino ka. Ang mga salita niya ay nagpapahiwatig na itinuturing siya na isang tagalabas. Kaya sinadya ni TDT na buhusan ng tsaa ang tiyuhin para maibsan ang galit ni Ethan. Palibhasa ay hindi naman talaga taga-pamilya si Ethan. Kinuha lang pala siya sa ampunan. Ang kanyang mga magulang ay nagbigay sa kanya ng isang kapatid na babae, isang pamilya, at isang pakiramdam ng kaligayahan na hindi niya kailanman naranasan. Kaya, simula pagkabata, nangako siyang magiging isang lalaki na poprotekta sa kanila. Naalala din ni Ethan ang kanyang pagkabata. Bagamat mayroon siyang sariling mga magulang, naghiwalay sila noong bata pa siya, kaya madali siyang naawa kay Ethan. Sa pagtingin sa malungkot na mukha ni Ethan, hindi niya alam kung paano siya aaliwin o gagabayan. Kaya nagbilang silang dalawa ng mga bituin sa kalangitan. Sa huli, siya ang unang nakatulog. Sa simula pa lang, gusto pa sana niyang mag-enjoy ng kaunti sa mundo nilang dalawa. Binuhat na lang niya ito sa kanyang kwarto para magpahinga. Nakita niya si TDT na mahimbing na natutulog at pinigilan niya ang kanyang damdamin. Hindi niya ito hinalikan, ngunit nang aalisin na niya ang kanyang braso sa ilalim ng ulo nito, biglang yakap ni TDT ang kanyang leg habang natutulog. Nagdikit ang kanilang mga labi at hindi ito nagkamali. Agad na nanlaki ang mga mata ni TDT at naging blanko ang kanyang isipan. Ang hindi inaasahang pagdikit ay parang apoy na agad kumalat sa kanyang katawan. Kung hindi siya aalis kaagad, natatakot siyang hindi niya makontrol ang sarili niya. Nag-alala ang kanyang ina sa sala.
Maingat siyang naghanda ng isang silid at damit para sa kanila, ngunit hindi niya alam kung ginagamit na ba ang mga ito. Bakit walang nangyayari? Ano ang inihanda ng nanay? Binulong ng ina kay Tiudmes, na naramdaman naman ni Tiudmes na may suporta siya mula sa kanyang ina. Ngayon, ang dalawa ay parang tuyong kahoy na sinunog. Hindi na makapaghintay ang ina, kaya't nagsimula na siyang maghanda at magdekorasyon ng silid ng sanggol. Samantala, nang magising si Tidife sa umaga, nakita niya ang mukha ng isang lalaki sa kama. Natakot siya at mabilis na bumangon at malakas na tinanong kung bakit si Tiedru ay nasa kama niya. Buong gabi akong gumulong. Tumahimik ka muna. Ang mga salitang ito ay nagdudulot ng pagdududa sa mga tao. Pagtingin niya, napansin niya na pinalitan ang kanyang mga damit. Hindi ko inaasahan na ganyan ka pala. Natatakot siyang baka mapansin ng kanyang ina ang kahina-hinalang sitwasyon. Agad na niyakap ni Tien si Tidife at bumulong sa kanya na makipagtulungan. Sa sitwasyong ito, pansamantala ay sumunod muna siya at pagkatapos na lang nila ito pag-usapan. Pumasok ang ina at nakita silang dalawang natutulog pa at natakot siyang baka maistorbo sila. Ngunit kahit umalis na ang ina, hindi pa rin siya bumitaw. Ang dahilan ay upang maiwasan ang mga hindi inaasahang sorpresa mula sa ina. Sa totoo lang, nakikinig pa rin ang ina sa labas ng pinto. Pagkaalis niya, ipinaliwanag ni Tien na walang nangyari kagabi. Ang kanyang kapatid na babae ang nagpalit ng kanyang mga damit. Bukod pa rito, siya ay isang matuwid na tao at walang ganoong klaseng gusto. Mas mainam kung hindi upang maiwasan ang karagdagang problema para sa atin. Bagamat sinabi ito ni Tiithai sa almusal, sa kanyang isipan, paulit-ulit na lumalabas ang imahe nilang dalawa kagabi na hindi niya makontrol. Buti na lang at pagkatapos ng almusal, makakaalis na sila. Sa totoo lang, pareho lang si Tien. Sa gabi, tinitingnan niya ang nag-iisang litrato nilang dalawa, isang larawan upang maibsan ang kanyang pangulila. Buti na lang, nakita niya si Tiithai sa kanyang panaginip at siya ay napakaaktibo, hindi tulad ng pagiging malamig nito sa umaga. Dahil dito, nakangiti pa rin siya habang natutulog. Ngunit sa pinakamahalagang sandali, nagising siya sa tunog ng doorbell. Baliw ka ba? Bakit ka nananaginip ng ganyan? Sino ang walang pakundangan na ito? Sa umaga, sinira mo ang aking magandang panaginip. Nalaman niyang ang kanyang katulong pala ang dumating para mag-ulat tungkol sa trabaho, para sa buwan na ito at sa susunod na buwan. Para sa susunod na 2 buwan, wala ka ng bonus. Si Tien, na may obsesyon sa kalinisan, ay nag-aalmusal kasama ang kanyang kasintahan. Ang kanyang gwapong hitsura ay nakakuha ng pansin ng babaeng customer sa tabi, na agad na lumapit upang kunin ang kanyang contact number. Nandito ang nobya ko. Walang ganyan. Huwag kang makinig sa sinasabi niya. Wala kaming relasyon. Magpatuloy na kayo. Dahil sa mga salitang ito, nagalit si Tien. Malinaw na nagkaroon na sila ng intimate na relasyon at siya pa ang unang kumilos, ngunit pagkatapos noon, tila naglaho si Tiithai. Walang balita mula sa kanya at sa loob ng 1 linggo, nakatingin lang siya sa kanyang telepono. Pagkatapos ng halik, naglaho siya ng 1 linggo. Nang makita ng katulong ang kanyang takot na mukha, nahulaan niyang naghihintay siya ng tawag mula sa isang tao, kaya't nag-alok siya ng isang mungkahi sa kanya. Sa isang relasyon, kailangang maging proaktibo ang isang lalaki. Tinuruan niya pa ito kung paano makipagdete ang paghiram at pagbalik ng mga bagay. Ito ay isang taktika na hindi naluluma. Ngunit sa lungat sa kanyang sinasabi, mariin niyang iginiit na wala siyang intensyong makipag-date sa kanya. Ngunit sa huli, nagpadala pa rin siya ng text message kay TDV upang ayaing maghapunan, ngunit mariin itong tinanggihan ni Tiithai. Simula noong gabing iyon, hindi niya alam kung paano haharapin si Tien. Hanggang sa nagpadala si Tien ng larawan ng isang martilyo, napilitan siyang sumang-ayon na makipag-date. Ngunit hindi siya pumayag na maghapunan. Hindi sa almusal at magbibigay pa ako sa iyo ng sorpresa. Gusto mo akong makita, hindi ka makapaghintay hanggang gabi. Hindi na niya makontrol ang kanyang sarili. Matapos bumangon, nagpalit siya ng maraming beses sa kanyang mga suit. Ngunit pakiramdam niya ay hindi pa rin ito sapat. Dahil gusto niyang ipakita ang kanyang pinakamahusay na bahagi sa taong gusto niya. Dahil si Tiithai ang nag-imbita sa kanya na kumain, dapat ay maging formal siya. Ngunit nang makarating siya, nalaman niyang hindi lang naka-face mask si Tiithai, kundi nakasuot din siya ng sportswear. Samantala, siya ay nakasuot ng maayos na suit. Sa halip, mukha siyang hindi bagay sa lugar na iyon. Ngunit dahil sa kanyang formal na damit, nakuha niya ang atensyon ng 2 babae sa tabi niya. Hinihingi ang kanyang contact number. Sa suot mo, mukhang nagbebenta ka ng insurance. Kung ibibigay mo sa akin ang number mo, baka bilhin ko ang insurance mo. Habang tumatawa si Tiithai, hindi sinasadya niyang nabuhos ang isang baso ng soy milk sa mesa na tumama kay Tien. Agad siyang humingi ng paumanhin at sinabing malapit lang ang bahay niya. Puntahan mo ang bahay ko para ayusin. Masayang pumayag si Tien na pumunta sa bahay ng kanyang kasintahan. Ngunit hindi niya inaasahan na ganoon pala kagulo ang bahay ng isang malaking bituin. Nakita pa niya sa mesa ang isang aklat tungkol sa geology. Talagang nag-aral ka para sa akin. Nagsimula na naman siyang mag-isip ng kung ano-ano, ngunit kinuha ito ni Tiithai. Hindi dapat niya malaman ang anumang kahina-hinala. Hindi niya inaasahan na. Nakita niya muli ang kanilang nakaraang group photo at ang litrato na itinuring niyang isang kayamanan ay tinakpan ng papel ni Tiithai. Sa madaling salita, masyado siyang nakakainis. Hindi talaga nito makukuha ang atensyon ko. Mula pagkabata, ito ang unang pagkakataon na nakita ni Tiithai ang isang lalaki na ganoon kasatisfy sa sarili. Pinakiusapan niya siyang ayusin ang kanyang damit at umalis na. Ngunit matapos ayusin ang kanyang damit at lumabas, natagpuan niyang natutulog si Tiithai sa sofa. Nakikita ang kanyang mahimbing na mukha, hindi niya napigilan ang kanyang damdamin. Hindi niya mapigilan ang pagnanais na halikan siya. Ngunit
bago pa man dumampi ang kanyang labi, huminto siya. Naramdaman niya na ang kanyang utak ay nasira na ngayon. Bakit hindi niya makontrol ang sarili tuwing nakikita niya ito? Kailangan niyang umalis kaagad. Sa sandaling ito, nagsalita siya ng mga salita sa kanyang panaginip at nagtanong at sumagot pa. Tinanong niya ito tungkol sa halik ng gabing iyon kung dahil ba sa gusto siya nito. Partnership lang ba talaga? Ang lahat ng pag-asa ay biglang naglaho na parang bula. Sa huli, siya lang pala ang umibig sa sarili. Sa puso nito, mayroon lang partnership at wala nang iba. Nagalit siya at nakalimutan ang tungkol sa martilyo. Nagpasya din siya na hindi na niya ito makikita pagkatapos ng trabaho. Ngunit minsan, napakakaiba ng tadhana. Nang gabing iyon, pumunta siya at ang kanyang katulong sa hotel para makipagkita sa isang kliyente. Hindi inaasahang, muli silang nagkita ni T.E.F.I. Dahil may sama ng loob pa siya, tumalikod siya at umalis. Nasaan ang pangkalahatang martilyo ko? Ginagalit mo siya? Wala naman. Sa sandaling ito, mayroon nang kumukuha ng litrato sa tabi. Natatakot na may makapansin ng anumang kahinahinala, kusang tinulungan ni T.E.F.I. na ayusin ang kurbata niya na nagpapakita ng pagiging malapit nilang dalawa. Talagang marunong siyang umarte, pero hindi na ako magpapaapekto sa iyo. Kahit na ganito ang nasa isip niya, nang marinig niya ang sinabi ng manager na, pumunta kami rito ngayon para pag-usapan ang pagiging modelo ng isang kumpanya ng kotse, at sinabi rin sa pangkalahatang si E na nasa room 6 sila. Agad niyang binago ang nabook na kwarto sa room 5, katabi mismo ng kwarto ni T.E.F.I. Alam niya na ang pangkalahatang huwang ng car dealership ay hindi disenteng tao. Sapat na, pagkatapos niyang maupo, bago pa man siya makakain, lumapit sa kanya ang pangkalahatang huwang at nagsalita ng masasamang salita. Sa kanyang ugali, paano niya matatanggap ang kahiyang ito? Hindi mahalaga kung kliyente niya ito o hindi, direkta niyang ibinuhos ang baso ng puting alak sa kanya. Isang maliit na artista na naglakas loob na buhusan ako ng alak. Nakita niya ito at kinuha ang fruit knife sa mesa. Malakas na ginupit ang sarili niyang damit, hindi inaalintana ang nasugatang binti, at agresibong sinipa ang pangkalahatang huwang. Galit na galit si pangkalahatang huwang. Kumalikod at kinuha ang bote ng alak sa mesa, naisaktan si T.E.F.I. Sa kritikal na sandali, dumating si pangkalahatang A mula sa katabing silid. Sa isang pagtalon, malakas niyang sinipa ang kalaban. Ang serye ng mga galaw na ito ay walang patid na tulad ng dumadaloy na tubig na nagpahanga kay T.E.F.I. na sanay na sa mga ganitong sitwasyon. Sino ang sumubok na patayin ako? Si T.E.F.I. ay aking nobya. May problema ka ba? Harapin mo ako. Pagkakita na si pangkalahatang A ang kalaban, nawala agad ang tapang ni pangkalahatang huwang. Nawala ang kanyang pagmamalaki. Matapos makita na nasugatan ang binti ni T.E.F.I., dinala siya ni pangkalahatang A sa harap ng lahat, hindi inaalintana ang kanyang pagtutol. Umuwi sila at dahan-dahan niyang ginamot ang sugat niya. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan na huwag siyang magiging padalos-dalos sa hinaharap. Kahit nakasalanan ng kalaban, maaari siyang humingi ng tulong sa labas, ibig sabihin ay maaari siyang humingi ng tulong sa kanya sa hinaharap. Muling pinaalalahanan ni T.E.F.I., kontrata lang ang relasyon nating dalawa. Mas alam ko ito kaysa sa iyo, kaya huwag mo akong paalalahanan palagi. Sa relasyon na ito, hindi niya mapigilan ang damdamin niya para kay T.E.F.I. Ngunit alam niya na wala itong anumang nararamdaman para sa kanya. Sa kabila nito, tinawagan pa rin niya ang kanyang katulong at pinakansela ang lahat ng pakikipagtulungan kay pangkalahatang huwang. Hindi niya hahayaang ang babaeng iyon niya ay saktan ng iba. Ngunit kinabukasan, nang pumunta si T.E.F.I. para mag-shoot ng cover ad para sa isang kotse, pinalitan ang kanyang kinatawan. Bukod pa rito, inimbitahan nila ang kanyang mortal na kaaway upang mag-shoot. Nais siyang turuan ng aral ng kalaban, ngunit hindi nila alam na siya si T.E.F.I. Hindi ang dating mahinang T.E.F.I. na pinapahirapan ng iba. Humiling siya sa kanyang manager na tawagan ang mga pangunahing magazine at gustong baguhin ang kanyang dating innocent na imahe. Dating pumupunta siya sa malalaking pahina para mag-shoot ng mga serye ng litrato. Nalaman ni pangkalahatang A mula sa kanyang nakababatang kapatid na babae na ang balitang ito ay mahirap niyang tanggapin. Direkta niyang tinanggihan ang kanyang pag-amin ng pag-ibig at ngayon ay hindi niya na iniisip ang nararamdaman ng isang kasintahan na tulad niya. Tinawagan siya ng kanyang ina at sinisi siya. Ang babae mo ay pinapahirapan ng iba pero hindi ka man lang tumulong. Hinayaan mo pa siyang kumilos ng mag-isa para iligtas ang sitwasyon. Nagduda siya kung nag-aaway sila. Siguro naghiwalay na kayo, hindi mo maitatago sa akin ang lahat. Upang pakalmahin ang kanyang ina, sinabi niyang hindi lang sila naghiwalay kundi nag-stay na sila ng magkasama. Magkasama? Kung hindi ka naniniwala, maaari kang bumisita anumang oras. Kung hindi siya pinilit ng kanyang ina, hindi siya makakaisip ng ganitong magandang ideya. Ngunit nang makita siya ni T.E.F.I. dito, lubos siyang nagulat. Mula ngayon, kailangan mong masanay na makita ako araw-araw. Hindi bababa sa maikling panahon. Ngunit sa kontrata nilang dalawa, walang probisyon para sa pagsasama, kahit na para lang harapin ang kanyang ina. Gayunpaman, sa kontrata nilang dalawa, nakasaad na kailangan nilang mag-date isang beses sa isang buwan, at nakasaad din kung gaano katagal ang bawat date. Sa pagkakataong ito, mananatili siya dito ng isang linggo, ngunit tinanggihan siya ni T.E.F.I. Kung magkasama sila sa loob ng isang linggo, paano kung matuklasan niyang nagpalit sila ng kapatid niya? Kaya, pinakamataas na 2 araw lang siya papayagan. Ngunit hindi sumang-ayon si pangkalahatang I. Pagkatapos ng negosasyon, umayag si T.E.F.I. na
na manatili siya ng 5 araw. Talagang, kung ano ang kinatatakutan mo, iyon ang mangyayari. Sa unang araw pa lang, pagkapasok niya, nakakita na siya ng maraming aklat tungkol sa geology sa bookshelf na nagdudulot muli ng pagdududa. Paano naging interesado sa geology ang isang malaking bituin? Bukod pa rito, hindi kailanman tinitigan ni Keith Sefdan ang mukha niya noon at hindi rin siya naglakas loob na lumapit sa kanya ng ganoon. Unti-unti siyang lumapit. Hindi alam ni Keith kung paano sasagot sa kaba at naramdaman lang niya ang malakas na tibok ng puso niya. Sa kabutihang palad, nakakita siya ng paraan para makaalis sa sitwasyong ito. Gusto ko rin sanang tanungin ka, kailan ka naging interesado sa akin? Ang nasa isip ni pangkalahatang A ay mabilis na umiwas mula sa pagiging aktibo ay naging pasibo. Sa huli, itinulak siya ni Keith sa bookshelf at sinimulan siyang tanungin. Bakit namumula ang mga kamay mo? Bakit malakas din ang tibok ng puso ko? Sino ba talaga ang nagbago? Habang naghihilahan sila, may tao ba sa bahay? Hindi inaasahang dumating ang kanyang ina at gusto pa nitong manatili ng 1 linggo. Ngayon, may problema. Napansin ng ina ang peking relasyon sa pagitan ng kanyang anak at manugang, kaya nagpasya siyang manatili dito. Bakit parang may kakaiba sa atmosfera? Kaya kinailangan nilang matulog sa iisang silid. Sa kabutihang palad, ang isa ay maaaring matulog sa kama at ang isa ay maaaring matulog sa sahig. Ngunit walang ekstrang kumot sa silid. Sa huli, walang pahintulot ni pangkalahatang A. Umakyat siya sa kama ni Keith nang walang pahintulot. Idagulon, hindi kasama sa kasunduan ang bagay na ito. Kung gayon, nilabag mo ang kasunduan. Masyadong mapanganib para sa isang lalaki at babae na matulog sa iisang kama. Sa kabutihang palad, mayroon siyang malaking teddy bear at perpektong kasya ito sa gitna. Sa ganoong paraan, magkakaroon ng distansya sa pagitan nila at maiiwasan ang mga hindi kinakailangang insidente. Ngunit hindi niya inaasahang sa umaga, nagbago na ang sitwasyon. Ang tapat na si pangkalahatang A ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang estilo, habang ang kamay naman niya ay nasa loob ng kanyang shirt. Natakot siya at agad niyang binawi ang kanyang kamay. Ipinaliwanag na tinuring lang niya si pangkalahatang A na parang teddy bear. Masyado siyang nahihiya at nagmadali siyang umalis sa dahilan na maghihilamos siya. Sinabi rin niya na wala siyang masamang intensyon sa sarili. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapanggap. Masaya ang loob ni pangkalahatang A. Kaya nagpasya siyang ituloy ang pagkakataon. Pagkatapos maghanda, inimbitahan niya si Keith na sumama sa kanya sa trabaho. Ngunit matalino siyang tumanggi. Naramdaman ni Keith na hindi na maaaring magpatuloy ang lahat. Kung mananatili pa rin siya, hindi niya maisip kung anong masamang bagay ang magagawa niya. Sa huli, nagpasya siyang mag-text kay pangkalahatang A. Pangkalahatang A, talagang hindi ka maaaring manatili dito ng 5 araw. Kaya, pakiusap, asikasuhin mo ang paglipat ni Tiahua. Ngunit pagkatapos niyang magpadala ng mensahe, nakatanggap siya ng tawag mula kay Xiao Man na humihiling sa kanya na aliwin ang kanyang kuya ngayong gabi dahil naputol niya ang pakikipagtulungan sa pagitan ng kumpanya at pangkalahatang Huang. Sinasabi ng lahat sa kumpanya na dahil sa pag-ibig ay nawawalan siya ng katinuan. Kaya, nakipagsabuatan si Tio dalawa sa mga shareholder. Hiningi na siya ay magbitiw at pumili ng bagong presidente. Hindi magkasundo si pangkalahatang A at Tio dalawa at alam niya ito. Natakot siya na dahil sa bagay na ito, ibubuhos niya ang galit niya kay pangkalahatang A. Sa ngayon, wala na siyang oras para magtrabaho at nagmadali siyang pumunta sa kumpanya para makipagkita kay pangkalahatang A. Nang makita niya ang malungkot at nag-iisang figura niya, hindi niya mapigilan na masaktan. Kaya, inalim niya siya, lahat ay maaaring magsimula muli. Kung pagod ka na, maaari kang sumandal sa aking balikat. Ang mga salitang ito ay nagparamdam kay pangkalahatang A ng kanyang katapatan at hindi na niya mapigilan ang kanyang damdamin. Kaya, kusang loob niyang hinalikan si Keith at ginamit din ang pagkakataon na tulungan siyang maalala ang nangyari. Nang gabing iyon, Hulun, nilalabag mo ang kasunduan. Ginagawa ko lang ang ginawa mo sa akin. Hayaan mo na dahil malungkot ka ngayon. Hindi na nag-abala si Keith na makipagtalo pa sa kanya at hindi na rin niya binanggit ang pagpapaalis sa kanya. Sa halip, sinubukan niyang bigyan siya ng kaunting dagdag na pagsuporta. Sa corporate board meeting, nang handa na si Tio dalawa na ipahayag ang kanyang pagpapaalis, pumasok si pangkalahatang A sa conference room na may kasamang katulong na puno ng karisma. Nanood sila ng isang iskandalo tungkol sa Kingland Motors. Dahil sa isyu ng kalidad, 20,000 na kotse ang nirecall. Mabuti na lang at tinapos ni pangkalahatang A ang kontrata sa kanila, kaya hindi sila nadamay sa isyong ito. Bukod pa rito, si Tio dalawa ang laging namamahala sa pakikipagtulungan sa kanila. Hindi na kailangang hulaan ang resulta. Matatag na nanatili si pangkalahatang A sa kanyang posisyon. Pagkatapos maayos ang trabaho, pinapunta niya ang kanyang katulong para mag-book ng restaurant. Gusto niyang imbitahan ang isang tao para maghapunan sa gabi. Bagaman hindi niya sinabi kung sino, agad na naintindihan ng kanyang katulong ang kanyang intensyon. Nang tawagan ni pangkalahatang A si Keith, ang kanyang manager ang sumagot. Sinabi nitong nagmamadali si Keith Dan sa kanyang schedule at wala siyang oras na makipag-dinner sa kanya. Bukod pa rito, nakabook na ang kanyang schedule kamakailan, kaya kinailangan nilang kanselahin ang restaurant na nabook na. Ngunit noong nakaraang linggo, kinumpirma ni Gao Ling sa kanyang katulong na hindi masyadong abala ang schedule ni Keith Dan.
Kaya, nagsimula na naman siyang magbigay ng mga mungkahi kay pangkalahatang A. Ang pag-ibig ay parang negosasyon sa trabaho. Hindi mo maaaring pilitin ang isang tao, kung hindi, madali mong matatakot ang kalaban. Ang pinakamahusay na paraan ay ang umatras para umusad. Anong ginawa ko na masyado ko siyang pinilit? Kaya, nang gabing iyon, pinuntahan niya si Keith at ipinaliwanag na ang mga imbitasyon kamakailan ay normal na trabaho lamang at walang ibang kahulugan. Inaasahan niyang hindi rin niya mararamdaman ang bigat ng isang halik. Kung si pangkalahatang A ay mag-isip ng ganito, mas mabuti. Parang nag-iisa lang akong nagmamahal. Kaya, nang gabing iyon, hindi siya umuwi sa kanyang silid-tulugan at natulog lang sa sofa sa sala. Kinabukasan, umalis siya agad ng walang paalam, kasama ang kanyang ina. Ngunit lagi siyang nagpapabaya sa trabaho dahil naramdaman niya na mayroong siya sa puso ni Tseddan. Kung wala, tiyak na hindi siya kusa nitong hahawakan. Ngunit bakit hindi niya ito inaamin? Nakita ni Gaoleng ang kanyang hitsura at muling nagbigay ng ideya. Masisigurado kong masusubok natin ang puso ni Tseddan. Maghanap ka ng girlfriend para samahan ka sa party. Sapat na, mabilis na nakarating kay Keith ang balita na may kasama siyang girlfriend sa isang business event at nakita pa niya ang litrato. Sa pagkakataong ito, wala na siyang oras para mag-shoot. Palitan ang damit ko, pupunta ako doon para tingnan. Lihim na pumunta si pangkalahatang AC sa party kasama ang ibang babae. Hindi inaasahan na ang kanyang nobya ay dumating din na nakasuot ng isang mahabang itim na damit na nagpatakot sa kanya. Mabilis siyang lumayo sa babae at lumapit upang batiin siya. Bakit ka nandito? Dumaan lang ako. Ano sa tingin mo ang mangyayari na magkakasabay? Pagkatapos, ang babae ay humawak sa braso niya sa harap ng nobya niya. Pangkalahatang A, aalis na ako. Nais niyang habulin siya upang magpaliwanag, ngunit hinarangan siya ng kanyang katulong. Ito ay isang pagkakataon upang patunayan kung nasa puso kanya o hindi. Kailangan natin itong pahabain ng kaunti. Hindi nila alam na sa lalong madaling panahon ay mapapahiya silang dalawa. Matapos ang party, hindi agad hinanap ni Keith siyang para magtanong. Sa halip ay pumunta siya sa film crew kasama ang kanyang katulong. Hindi lang hindi hinintay ni pangkalahatang A ang kanyang nobya. Sa halip ay sinira pa siya ng mga netizens dahil sa pagdalo sa party kasama ang ibang babae. Maging ang kanyang ina ay gustong putulin ang relasyon nila. Sinisi niya ang kanyang katulong at tinanong kung ano ang susunod na gagawin. Ngayon, ang tanging paraan ay hayaan ang babae na magpaliwanag. Hindi mo ba naisip na ang ingay na ito ay hindi pa sapat na malaki? Sinabi sa kanya ng kanyang nakababatang kapatid na babae na hanapin ang kanyang hipag upang magpaliwanag. Sa ngayon, malinaw na dapat siyang kumilos ng mag-isa. Tamang-tama, habang nagsushoot si T.E. sinadya siyang saktan ng kanyang kalaban na aktres. Hindi lang siya tinamaan ng maleta, kundi muntik pa siyang madulas at mahulog sa hagdan. Kung hindi siya agad na dumating para protektahan si T.E., mahirap isipin ang magiging kahihinatnan. Ang nobya ko ay pinapahirapan, kaya kailangan kong hanapin ang hustisya para sa kanya. Pakiusap, maging profesional ka sa susunod. Bilang kanyang nobyo, hindi ako komportable na makialam sa anumang bagay. Sa susunod, sa tingin ko, ang direktor ay magmumungkahi na palitan ang isa pang artista. Bagaman inamin niya ang kanilang relasyon sa harap ng lahat, naisip pa rin ni T.E. ang tungkol sa pagpunta niya sa party kasama ang ibang tao. Dahil sa mga araw na magkasama sila, matagal na siyang subconsciously na nagkakagusto kay pangkalahatang E, ngunit hindi niya ito maipapakita dahil siya ang nobyo ng kanyang kapatid na babae. Samantala, ipinaliwanag din ni pangkalahatang A sa kanya. Ang babaeng iyon ay isang interpreter lamang at inayos ito ni Gaoleng ng mag-isa. Nalaman lang niya ito pagdating niya. Siniguro rin niya sa kanya na hindi na mangyayari ang ganoong bagay. Nang malaman ni T.E. ang totoo, hindi na siya nag-abala pa sa kanya. Pagkatapos niyang aliwin ang kanyang nobya, tumawag ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Kung talagang galit ka, maaari mong asarin pa ang kuya ko. Huwag mo siyang patawarin agad. Agad na kinuha ni pangkalahatang A ang telepono. Walang sinuman ang maaaring makagambala sa kanilang pribadong mundo. Ngunit ang kanyang manager, na alam na nasaktan siya, ay nag-aalala at gustong pumunta para pahiran siya ng gamot. Natakot si T.E. at sinabing napahiran na niya ang gamot at natutulog na siya ngayon. Natakot siya na baka guluhin ng manager ang kanilang romantic na hapunan. Kung tutuusin, magkasundo na sila ngayon at handa nang mag-enjoy sa kanilang sariling mundo. Dahil sa magandang pakiramdam, uminom siya ng sobra. Dinala siya ni pangkalahatang A sa kanyang kwarto habang siya ay lasing. Nang makita niya ang kanyang hitsura, natakot si pangkalahatang A. Dahil kapag lasing siya, palagi siyang gumagawa ng mga nakakagulat na bagay. Nagsimula na naman ito. Hinila niya ang kanyang kwelyo at hinila siya sa kama. Sinisipan niya ang alak ni pangkalahatang A na may problema. Dati, kahit gaano pa karami ang inumin ko kasama ang mga kuya ko sa labas, hindi ako nalalasing. Anong kuya? Ang mga kapatid na kasama ko sa mga pakikipagsapalaran sa labas. Sa una, hindi masyadong binigyang pansin ni pangkalahatang E at naisip niyang nagsasalita lang si T.E. Hindi ako nagsasalita ng walang kabuluhan. Ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay T.E. Maingat siyang tiningnan ni pangkalahatang E. Maliwanag na siya si T.E. Kaya bakit siya naging B.E. Bago pa man siya makabawi mula sa nakakagulat na pangyayaring ito, gusto na siyang maligo ng lasing. Natakot ang pangkalahatan na baka magkasakit siya at gusto niya siyang dalhin sa kanyang kwarto upang magpahinga. Ngunit bigla siyang niyakap nito. Sa tingin ko, nagustuhan na kita. Hindi inaasahan na talagang nagustuhan siya ni T.E. Sa sandaling ito, hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili. Kinabukasan, nagluto pa siya ng congee na mailin meat at century egg
egg para kay T.E.Thai. Nalulugod siya sa kaligayahan, ngunit hindi niya alam na pinag-aaralan ni pangkalahatang A ang mga dokumento. Nang pumirma si T.E.Thai sa kontrata, nakita niya ang litrato na ipinadala ni T.E.Thai sa kanya. Hindi niya kinakain ang century egg. Naalala niya na kagabi nang manghiram siya ng kanyang computer. Mayroon itong geology disease sa loob. Paano nagkaroon ng ganitong bagay sa computer ng isang malaking bituin na tulad niya? Lalo itong nagpadagdag sa kanyang pagdududa. Agad niyang inutusan ang kanyang katulong na imbestigahan ang pamilya ni T.E.Thai, kasama na ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Sa pagkakataong ito, gusto niyang malaman kung sino talaga ang nasa tabi niya, si T.E.Thai ba o si T.E.Thai. Hindi alam ni T.E.Thai na malapit nang mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Nag-iisip lang siya tungkol sa susunod na photoshoot. Kailangan niyang mag-shoot ng isang photoshoot sa kabayo, kaya pumunta siya dito upang maghanap ng angkop na kabayo. Ngunit tumingin siya sa paligid at hindi makapili ng kahit isa. Sa huli, may dinalang kabayo ang staff mula sa labas na nakakuha ng atensyon niya. Pero ito ay para sa kliyente. Hindi ito maaaring hiramin. Hindi mo ito maaaring hiramin kahit na isa kang superstar. Hindi namin ito maaaring hiramin. Nang makipag-ugnayan ang staff sa may-ari ng kabayo, agad na nakilala ni T.E.Thai ang boses ng katulong na sigaw. Kaya, nagpadala siya ng mensahe kay pangkalahatang E, "Kagagaling ko lang sa pagtanggi sa iyo. Isang maliit na artista ang gusto humiram ng kabayo. Paano mo ako pasasalamatan? Sinabi mo bang ang maliit na artistang iyon?" Nang malaman niyang nasa race course si T.E.Thai at nakita niya ang kanyang kabayo, agad na iniwan ni pangkalahatang A ang kanyang ginagawa at tumakbo para turuan siyang sumakay ng kabayo. Ngunit natuklasan niya na si T.E.Thai ay hindi mukhang hindi marunong sumakay ng kabayo. Dahil si T.E.Thai ay dating natakot sa isang photoshoot sa kabayo at simula noon ay takot na siya sa mga kabayo. Ngunit ang T.E.Thai na nasa harap niya ngayon ay mukhang nag-i-enjoy. Pagkatapos, sinadya niyang bigyan si T.E.Thai ng isang mansanas. Gusto niya ng mansanas tulad mo. Ang isang mansanas ay nagpapalayo sa akin sa doktor, JCV. Kaya pareho kayo ng panlasa. Malinaw na ang pagtukoy ni pangkalahatang E. Ngunit ayaw pa rin ni T.E.Thai na sabihin ang kanyang totoong pagkakakilanlan. Ang kanyang katapatan ay sinuklian ng panlilinlang nito. Sinabi ng kanyang katulong na ang tunay na pangalan ni T.E.Thai ay T.E.Thai at mayroon siyang kambal na kapatid na babae na ang pangalan ay T.E.Thai. Siya ang female doctor na matagal nang hinahangaan ni pangkalahatang E. Ang taong gusto niya at ang taong matagal na niyang hinahangaan ay iisa. Ngunit hindi masaya si pangkalahatang E. Dahil ang pinakaayaw niya sa buhay ay ang panlilinlang. T.E.Thai, ano ba ang totoo? Kasabay nito, naisip ni T.E.Thai ang sinabi ni pangkalahatang A sa race course. Kung ito man ay sa mga kaibigan, pamilya, o sa taong gusto mo, dapat kang maging tapat. Naramdaman niya na malamang ay alam na ni pangkalahatang A ang kanyang pagkakakilanlan, kaya nagpasya siyang sabihin ang kanyang totoong pagkakakilanlan. Kung tutuusin, napakabait sa akin ni pangkalahatang E. Ayaw na rin niyang lokohin pa siya, ngunit hindi sumang-ayon ang kanyang manager dahil alam niyang pinakaayaw ni pangkalahatang A na nililin lang siya ng iba. Sa simula pa lang, nang pumirma ang kanyang kapatid na babae sa kontrata, malinaw na itong nakasaad. Ang panlilin lang ay isang malaking kasalanan na hindi niya mapapatawad. Naisip ni T.E.Thai na kung sasabihin niya ito ng mas maaga siyang mapapatawad. Ngunit pinayuhan siya ng kanyang manager na mag-isip ng mabuti. Kung tutuusin, hindi pa siya nagpapahayag ng pagmamahal sa kanya at hindi rin niya sinabing gusto niya ito. Hindi pa rin niya alam kung ano ang tingin niya sa kanya. Hindi sigurado na makukuha niya ang kanyang pagpapatawad. Kung ganoon, hindi ba't masisira ang karera na pinaghirapan ng kanyang kapatid na babae? Nag-isip ng malalim si T.E.Thai at nagpasya na pag-isipan muna ito bago magsalita. Ngunit kinabukasan sa race course, patuloy na sinubukan ni pangkalahatang A na alamin kung sino siya. Sinadya niyang tawagin ang pangalan niya at hindi sinasadyang lumingon si T.E.Thai. Agad niyang binago ang kanyang tono. Sino iyon? Isang female doctor sa geology. Malinaw na ang sinabi niya, ngunit patuloy pa ring itinanggi ni T.E.Thai. Hindi sumuko si pangkalahatang A at sinabi niya ang maraming bagay tungkol kay T.E.Thai. Hindi inaasahan ni T.E.Thai na kilala siya nito ng ganoon. Bigla niyang nais sabihin sa kanya ang totoo. Ngunit nang naisip niya ang sinabi ng manager, nilunok niya ang kanyang mga salita. Wala ka ba talagang gustong sabihin sa akin? Wala. Malinaw na ang sinabi niya, ngunit nagpasya pa rin si T.E.Thai na panatilihin ang kanyang lihim. Ngunit mahal na ni pangkalahatang A ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Alam na niya na siya ay impostor, ngunit inimbitahan pa rin niya na samahan siya sa Geology Forum ngayong weekend. Dahil alam niyang siya si ECC, gusto niyang ibigay sa kanya ang gusto niya. Inaasahan niyang magbubukas ang puso niya sa kanya. Narinig niya na ang pagiging artista ni T.E.Thai ay dahil lang sa mga pangyayari at wala siyang ibang pagpipilian. Kung hindi mo gusto ang buhay mo ngayon, maaari kitang tulungan na makatakas dito. Ngunit naisip ni T.E.Thai ang sinabi ng kanyang manager. Natakot na baka kung sasabihin niya ang totoo, mawawala ang trabaho ng kanyang kapatid na babae. Kaya, nagpasya siyang panatilihin pa rin itong lihim. Hindi niya inaasahan na ang kanyang propesor ay dadalo din sa forum ngayon. Natakot siya na baka mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan.
Kaya, habang nag-care si pangkalahatang A, palihim siyang umalis. Ayaw na niyang lokohin pa si pangkalahatang E, kaya pinatawag niya ang kanyang manager upang tawagan siya. Biglang may dumating na abiso na nagpagalit kay pangkalahatang E. Paulit-ulit niya itong binibigyan ng pagkakataon, ngunit ayaw pa rin sabihin ni Ethan ang totoo sa kanya. Hindi napigilan ng kanyang katulong na asarin siya. Makilala mo ba kung sino ang gusto mo? Si Ethan o si Ethan? Hindi ako ganoon katanga. Tamang-tama, tumawag si Ethan sa sandaling iyon. Galit si pangkalahatang A at ayaw siyang kausapin, kaya ibinigay niya ang telepono sa kanyang katulong. Lumalabas na nakonsensya si Ethan at gusto niyang imbitahan siyang kumain ng late nights na. Nang makita niya na hindi siya komportable na sumagot ng telepono, tumigil na siya. Ngunit ang sumunod na nangyari ay magsasabi sa kanya ng totoo. Ang larawan na kinunan niya habang nakasakay sa kabayo noong nakaraang buwan ay nakakuha ng pinakamataas na pre-order sa loob ng 5 taon. Ang nangungunang taong nag-pre-order ng 5,000 na kopya ay si pangkalahatang E. Agad na gumaan ang pakiramdam ni Ethan. Mukhang napatawad na siya sa pagtanggi niya noong nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, naging trending siya. Maraming netizens ang nagdududa na peke ang kanilang relasyon ni pangkalahatang E. Naniniwala silang ang isang normal na kasintahan ay hindi papayag na magsuot ang kanyang kasintahan ng ganoong klaseng damit. Ang isang lalaki, kung pati ang isinusuot ng kanyang nobya ay kailangan niyang kontrolin, hindi siya maituturing na normal na tao. Sa huli, ipinakita niya ang listahan ng mga pre-order para patahimikin sila at nagpasalamat din siya kay pangkalahatang A. Sa totoo lang, ang lahat ng ito ay ginawa ng kanyang katulong ng palihim. Nag-order si pangkalahatang A ng 5,000 na kopya. Ayaw niyang makita ang kanyang kaibigan na laging malungkot. Gusto lang niyang tulungan siya ng kaunti. Ipinakita niya rin ang video ng panayam ni Ethan kanina at sinabing siya ay isang maasikaso at mapagbigay na kasintahan. Kung hindi sana naging maayos ang photoshoot niya. Ang pera na ginastos ko sa magazine ay ibabalik sa iyo ng doble. Mukha nang nakapag-isip-isip na si Mukchul matapos ang insidenteng ito. Hindi niya ito sinabi sa akin, siguro ay mayroon siyang sariling dahilan at pagdurusa. Marahil ay hindi pa siya lubos na nagtitiwala sa akin. Ang tanging magagawa ko ngayon ay tulungan siyang itago ang sikretong ito at gamitin ang aking sinseridad upang makuha ang kanyang tiwala. Dapat ko siyang hawakan ng mahigpit bago siya bumalik sa pagiging siya. Kaya nang pumasok si Teo Choi In-sun sa meeting room dala ang isang magazine, sinisi niya si Kang Chul dahil pati girlfriend niya ay hindi niya mapamahalaan at ang pagkuha ng mga ganitong larawan ay nakakasira sa imahe ng kumpanya. Ngunit, naisip ni Kang Chul na wala itong kinalaman sa kumpanya. Anong panahon na ba ngayon? Walang sinuman ang sasalakay sa kumpanya dahil sa ganitong bagay. Ngunit, pinagalitan pa rin siya ni Teo Choi In-sun. Kung ang isang lalaki ay hindi man lang kayang pamahalaan ang kanyang sariling babae, anong karapatan niyang pamahalaan ang kumpanya? Ngunit, may ibang pananaw si Kang Chul. Bagaman si Yori ay kanyang kasintahan, siya ay isang hiwalay na individual. Bukod pa rito, siya ay isang matanda na, kaya niyang panagutan ang kanyang mga gawa. Mayroon siyang sariling trabaho at mga pinipili. Higit pa rito, ang panunupil at pagkontrol sa mga kababaihan, talagang ba nagpapakita ng kakayahan ng isang lalaki? Anong ibig mong sabihin? Literal lang, ang galit na salita ni Kang Chul kay Teo Choi In-sun ay mabilis na ipinaabot ng kanyang assistant kay Yori. Ngayon niya lang napagtanto kung gaano siya kahalaga sa puso ni Kang Chul. Mayroon din ang forum na hindi niya narinig noong nakaraang beses. Nagpadala pa si Kang Chul ng espesyal na buod para sa kanya. Kaya, palihim siyang nagdesisyon na sabihin ang totoo kay Kang Chul. Nakipag-usap siya sa kanya na magkita sila sa theme park sa 9:00 ng gabi. Naniniwala siya na naniniwala si Kang Chul sa pag-ibig sa pagitan nilang dalawa. Sa oras na ito, si Kang Chul ay sabik na sa paghihintay sa kanilang pagkikita. Ganoon din si Yori. Bagaman marami na silang beses na nagkita, sa pagkakataong ito, pupunta siya bilang si Yori. Hindi niya talaga alam kung anong damit ang isusuot. Habang pumipili siya, biglang nahulog ang isang notebook mula sa kanyang damit. Ito pala ang diary ng kanyang kapatid na babae. Nalaman din niya ang lihim niya sa loob nito. Si Yori ay may gusto kay Kang Chul. Ngunit, kakaset pa lang niya ng date na magkita sila ng lalaking ito sa 9:00 ng gabi at naghahanda siyang umamin ng kanyang nararamdaman sa kanya. Sa oras na ito, ang kanyang puso ay gulong-gulo. Naisip niya na may gusto din ang kanyang kapatid na babae kay Kang Chul. Kaya, sa pagkakataong ito, maaari lamang siyang mag-text na kanselahin ang date. Ngunit, hindi naiintindihan ni Kang Chul kung bakit. Malinaw na siya ang nag-set ng date pero kinansela niya ito nang walang makatuwirang paliwanag. Kaya, nagpa siya siyang hanapin si Yori upang magtanong ng malinaw. Maaga siyang naghintay sa ilalim ng kanyang bahay. Hindi mo ba nararamdaman na dapat mo akong bigyan ng paliwanag? Siyempre, hindi niya pwedeng sabihin sa kanya ang dahilan. Naghanap siya ng random na dahilan at sinabing naligaw siya sa daan. Hindi naniwala si Kang Chul dahil sinabi niya noon na basta't isang lugar na gusto niyang puntahan, kahit walang daan ay gagawa siya ng sarili niyang daan. Bukod pa rito, tinanong ni Kang Chul ang kanyang manager noong gabing iyon. Hindi siya pumunta saan man. Sa bahay lang siya. Kahit na nag-ayos siya, hindi pa rin siya pumunta sa date. Ngunit, hindi niya alam na sinasadya ni Yori na iwasan siya dahil hindi niya maaring kunin ang lalaking gusto ng kanyang kapatid na babae at hindi niya maaring sabihin sa kanya ang mga salitang ito. Kaya, sa nalalapit na movie premiere, basta't ang mga issue sa relasyon ay may kaugnayan sa kanya at kay Kang Chul, palagi siyang sadyang umiiwas. Kahit sa huling photo session, nagpanatili pa siya ng distansya mula kay Kang Chul. Lalo itong nagduda kay Kang Chul. Sa loob lamang ng isang gabi, bakit ganoon ang pagbabago ng kanyang ugali? Matapos ang event, espesyal pa siyang nag-ulat sa kanyang manager. Sa huli, bukod sa mga nilalaman ng pakikipagtulungan na dapat gamitin
gampanan, huwag siyang ayusin na makipagkita kay Kang Chul sa mga susunod na araw. Ang mga salitang ito ay hindi sinasadyang narinig ng kalaban niyang aktres at naitala pa. In-upload pa niya ito sa internet. Matapos itong makita ni Kang Chul, labis siyang nabalisa. Hindi niya alam kung anong mali ang nagawa niya. Nais ng kanyang kasintahan na putulin ang kanilang relasyon. Ang video na ito ay mabilis na naging trending topic. Sinabi ng lahat na nagpapanggap lang silang magjowa para lokohin ang mga manonood. Ang buong ground floor ay puno ng mga reporter. Lahat sila ay naghihintay ng paliwanag. Sa ngayon, sa bahay lang siya makakapaghintay hanggang sa humupa ang bagyo. Ngunit, sa eksaktong sandali na ito, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang guro na sinabi sa kanyang baguhin ang kanyang sanaysay. Walang magawa. Ang tanging magagawa niya ay utusan ang kanyang assistant na bumili ng isang peluka at pagkatapos ay mag-ayos tulad niya upang makuha ang atensyon ng mga reporter na naghihintay sa ibaba. Samantala, palihim siyang umalis. Nang malaman ito ni Kang Chul, naghanda siya ng maayos at tumakbo papunta sa library sa pinakamabilis na bilis na kaya niya dahil alam niya na pupunta si Iori dito para magtrabaho. At tama siya, nahuli niya ito. Siya ay naghahanda na magpakita sa isang kahangahangang paraan. Ang resulta ay, sa sumunod na segundo, naganap ang isang trahedya. Hindi ko inaasahan na makikita kita dito, Kang Chul. Narinig ko na ikaw ang nag-donate sa lahat ng geological books dito. Habang hindi siya alam kung anong gagawin, biglang lumitaw si Iori mula sa likod at hinila siya palayo. Sa ganoong paraan lang siya nakatakas sa mga taong iyon. Ginamit din ni Kang Chul ang pagkakataong ito para humingi ng tawad sa kanya. Kahit na alam niyang mayroon siyang paghihirap na hindi niya masabi, tinanong pa rin niya siya. Kaya, dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang tainga at sinabi sa kanya, pasensya na. Sa totoo lang, pakiramdam ni Iori na siya ang dapat humingi ng tawad. Siya ang nagtago ng katotohanan at niloko ang taong nagmamahal sa kanya. Bukod pa rito, dahil sa insidenteng ito, ang mga reporter ay tumakbo sa bahay ng ina ng Si, na nagresulta sa pagkakahulog ng kanyang ina. Naramdaman ni Iori na kasalanan niya ang lahat at ang mga taong nakapaligid sa kanya ay naapektuhan din kaya nagpa siya siyang harapin ang mga reporter at sagutin ang lahat ng kanilang mga tanong. Ngunit, nang tanungin ng reporter ang tungkol sa relasyon nila ni Kang Chul, at totoo nga ba ang lahat? Hindi niya alam kung paano sasagutin. Si Kang Chul ay dumating sa mahalagang sandali dahil sinabi niya noon na poprotektahan niya ito sa lahat ng oras at saan man at hindi niya hahayaan na masaktan o maabala siya mula sa labas. Ngayon na ang oras para tuparin niya ang kanyang pangako. Sinabi niya na anuman ang mangyari kay Iori sa hinaharap at anuman ang kanyang harapin, ang kanilang relasyon ay hindi magbabago. Paano ninyo patutunayan? Upang maniwala sila na tunay na pag-ibig ang meron kayo. Sa unang pagkakataon, kusang hinalikan ni Kang Chul si Iori sa harap ng maraming tao para patahimikin ang mga reporter na ito. Ngunit, hindi niya inaasahan na itatanong ng mga reporter ang impormasyon sa internet. Kontraktual lang ang relasyon ninyong dalawa. Paano mo ipapaliwanag iyon? Ang kontrata na iyon ay isang kontrata lang para sa isang dating show. Matapos magpumiglas, sa wakas ay nakatakas din sila sa mga reporter. Ang babae, habang naglalakad sa gabi, ay biglang nalaman na may isang taong palihim na umamin ng pag-ibig sa kanyang nobyo habang wala siya. Mayroon ng taong gusto sa puso ko. Kahit na palagi niyang sinasabi na gusto niyang panatilihin ang distansya kay Kang Chul, nang makita niya ang eksena, nalungkot pa rin siya. Natakot si Kang Chul na baka mali ang intindi niya, kaya hinabol niya siya para magpaliwanag. Mag-ex-classmate lang kami, hindi tulad ng iniisip mo. Hindi mo kailangang sabihin sa akin ang mga bagay na ito. Nang makita niyang talagang galit siya, walang ibang pagpipilian si Kang Chul, kundi ang ipaliwanag sa kanya. Sa simula, nagsimula tayo mula sa isang kontrata, pero sa proseso ng pakikisalamuha, hindi ko mapigilan ang aking damdamin para sa iyo. Sa harap ng kanyang sinserong pag-amin ng pag-ibig, si Iori ay nalilito din hindi siya nagmamahal, ngunit hindi lang siya naglakas loob na magmahal. Pagkatapos ng lahat, ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay ang taong gusto ng kanyang kapatid na babae. Kaya, maaari lamang niyang piliting ulitin, nakipagkontrata ako sa iyo para lang kumita ng mas maraming pera. Sa pagtingin sa sinseridad sa mga mata ni Kang Chul, ang tanging pagpipilian niya ay ang tumakas. Bagaman nagpanatili siya ng distansya mula sa kanya, ang kanyang imahe sa kanyang isip ay hindi kailanman naglaho. Kaya, kailangan niyang ilihis ang kanyang atensyon. Pumunta siya sa karaoke kasama ang kanyang assistant at manager at nalasing. Dahil sa ganoong paraan lang niya makakalimutan ang mga pagdurusa na ito. Ngunit, hindi niya alam na mas nasasaktan ang puso ni Kang Chul. Nararamdaman niya na may puwang din siya sa puso ni Iori, ngunit bakit ayaw niyang gumawa ng karagdagang hakbang? Ang tanging magagawa niya ay utusan ang kanyang assistant na mag-ulat ng kanyang araw-araw na schedule. Gayunpaman, naramdaman ng assistant na hindi tama na magpatuloy pa ito. Hindi negosyo ang pag-ibig, hindi tama na palaging ipinapagawa sa iba. Umaasa siyang magiging mas proactive si Kang Chul. Kaya, nagpa siya siyang muling hanapin si Iori. Saktong nakita niya si Nyup Deok na nag-aamin ng kanyang damdamin kay Iori habang lasing ito. Gusto pa niyang samantalahin ang pagkalasing ni Iori para halikan siya. Ngunit hinawakan siya ni Kang Chul sa kwelyo at itinapon sa isang tabi. Binalaan niya si Nyup Deok na lumayo sa kanyang kasintahan. Walang kamera, gusto mo pang umarte. Dahil noong araw na iyon, narinig niya ang usapan ni Kang Chul at Iori na nagsabi na magkasama lang sila dahil sa isang kontrata. Kung hindi sila isang tunay na magjowa, naramdaman niya na may karapatan siyang ligawan si Iori. Ngunit, sinabi ni Kang Chul na ang mga ginagawa ni Nyup Deok ay abnormal at kung hindi
siya aalis ay tatawag siya ng pulis. Umalis si Nyupdeok na nahihiya at natakot. Pagkatapos ay binuhat ni Kang Chul si Iori pauwi. Balak niya sanang kausapin siya ngayong gabi, ngunit lasing na lasing siya. Nang pupunta sana siya para kumuha ng isang basong tubig para sa kanya, nakita niya ang diary ni Iori sa mesa. Ang kakaibang pag-ugali niya kamakailan, baka may kinalaman sa kanyang kapatid na babae. Bago pa man niya ito mabuksan para tingnan, biglang nabaliw si Iori dahil sa kalasingan at pinindot siya sa kama. Dahil talagang gusto niya si Kang Chul, kahit lasing siya, hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon. Sinamantala niya ang kalasingan para kusang halikan si Kang Chul. Nagkaroon sila ng intimate contact. Pagkagising niya sa umaga, labis siyang nagsisisi. Nang makita niyang abala si Kang Chul sa paggawa ng agahan sa kusina, nagpanggap siya at sinabing walang nangyari noong nakaraang gabi. Gayunpaman, pagkatapos na nangyari noong nakaraang gabi, naramdaman ni Kang Chul na tinanggap na siya ni Iori. Masaya siya na parang bata at inalagaan siya ng husto. Nang makita ni Iori ang kanyang hitsura, naramdaman niya na dapat siyang magpaliwanag sa lalong madaling panahon. Ano pa bang dapat pag-usapan? Ngayon ay nasa isang relasyon na tayo bilang magkasintahan. Noong nakaraang gabi, dahil sa kalasingan, gumawa ako ng ilang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Kaya, hindi ko kayang panagutan ang aking mga ginawa. Nang hindi hinintay na magsalita si Kang Chul, mabilis siyang umalis sa silid dahil sa pagkahiya. Kung hindi dahil sa katotohanan na kailangan pa nilang i-record ang susunod na episode, hindi siya ganoon kadaling palalayain ni Kang Chul. Sa wakas, natapos na rin ang pagre-record. Nagtanong si Kang Chul kung bakit nag-iba ang kanyang pananaw at ayaw niyang panagutan ito. Hindi ba't isang tulog lang naman? Ang reaksyon niya ay mahirap ilarawan para kay Kang Chul at ang kanyang pagdurusa ay pinalala pa. Mabuti na lang, mayroon silang upcoming commercial shoot kaya makikita pa rin niya si Iori. Ngunit, ang resulta ay lalo siyang nasaktan. Sa commercial shoot ngayon, naroroon din ang kanyang karibal na si Nyupdeo. Nang makita niya ang matamis na interaksyon nilang dalawa, agad siyang nagsiselos. Kaya, sa susunod na take, hindi niya sinunod ang script basta't hindi niya bibigyan si Nyupdeo ng pagkakataong makalapit kay Iori. Mali ang galaw. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba pwedeng maging mas natural? Dahil siya ang investor ng proyekto, kahit ang direktor ay walang lakas ng loob na magsalita. Kaya, para magkasama silang dalawa sa pakikipagtulungan, ang ibig sabihin ni Kang Chul ay mag-acting. Naramdaman ni Iori na hindi niya dapat pahirapan ang iba, kaya muli niyang pinaalala sa kanya na magkasama lang sila dahil sa isang kontrata. Hindi na niya kailangang magselos ng ganoon. Ang kanyang mga salita ay muling sumugat sa puso ni Kang Chul. Akala niya, matapos ang nakaraang gabi, lumalim na ang kanilang relasyon. Ngunit, ano ang resulta? Mas malamig pa si Iori kaysa noon. Kaya, nang imbitahan siya ni Nyupdeok na kumain, tinanong niya si Kang Chul kung okay lang sa kanya. Agad siyang sumang-ayon, bakit naman ako magiging okay? Ngunit, hindi niya alam na ang dahilan kung bakit pumayag si Iori na makipag-dinner kay Nyupdeok. Ang dahilan ay para linawin ang lahat sa kanya. Sa simula, si Kang Chul at siya ay magkasama dahil sa isang kontrata. Ngunit sa proseso ng kanilang interaksyon, hindi niya namalayan na nahulog na siya kay Kang Chul. Bukod pa rito, naunawaan na rin ni Iori na dapat niyang sabihin sa kanya na isa lang siyang kapalit, ngunit hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Saktong maaga pa, binigyan siya ng kanyang manager ng ilang ebidensya na nagpapatunay na hindi si Kang Chul ang gusto ng kanyang kapatid na babae. Ang dahilan kung bakit siya umalis ng palihim ay para hanapin ang taong gusto niya. Tungkol naman sa kantang pambata na kinanta ni Kang Chul, dahil madalas silang magkasama sa mga panayam, may ilang bagay na kailangan nilang ipaalam sa isa't isa para hindi sila mabuking. Sa matagal na panahon, siya lang ang nagdesisyon na mali ang kanyang sarili, nalito sa diary ng kanyang kapatid na babae. Nang malaman niya ang katotohanan, hindi na siya makapaghintay ng isang segundo pa. Agad siyang nagpadala ng mensahe kay Kang Chul na inaanyayahan siyang mag-dinner. Ang nakuha lang niya ay dalawang salita, hindi abala. Pagkatapos noon, wala na siyang natanggap na tugon mula kay Kang Chul. Mula sa pananaw ni Kang Chul, normal lang na magalit siya. Pagkatapos ng lahat, sinabi niya ang napakaraming hindi magagandang salita. Kaya, naghintay siya sa labas ng kumpanya ni Kang Chul. Nang makita niya itong paalis, dali-dali niyang inilabas ang kanyang inihandang regalo. Nagsiselos pa rin si Kang Chul at naisip niyang para sa nobyo ni Iori ang regalo at pinapatignan lang sa kanya. Anong nobyo? Iyon si Nyupdeok, kapatid lang iyon. Pagpapaliwanag ni Iori, hindi iyon nangangahulugan ng kahit ano. Ang isang tulog ay walang kahulugan. Kaya para sa iyo, ano talaga ang may kahulugan? Napaka-open-minded mo. Siguro hindi mo naiintindihan ang ibig kong sabihin. Sinserong humingi ng tawad si Iori, ngunit ang bawat salita ni Kang Chul ay parang matatalim na kutsilyo. Hindi niya inaasahan na ganoon ang tingin niya sa kanya. Ang pagiging mali ang intindi ng taong gusto niya ay nagpabigat sa kanyang puso at wala siyang mahanap na makakausap para ibuhos ang kanyang damdamin. Pinulot ni Kang Chul ang regalong itinapon niya sa lupa at binuksan ito. Sa loob ay may sulat na nagsasalaysay sa kanilang proseso mula sa pagkakakilala, pag-unawa sa isa't isa, hanggang sa pagmamahalan. Sa loob ay mayroong isang pares ng tasa na ginawa niya gamit ang kanyang sariling mga kamay. Nang malaman niyang mali ang kanyang pagkakaintindi sa kanya, agad siyang nagmaneho para hanapin si Iori. Nang
bubuksan niya na ang pinto para pumasok sa bahay. Saktong dumating si Kang Chul. Pasensya na, walang dapat na mali ang pagkakaintindi. Ikaw ay isang klase ng tao na kahit isang gabi ay walang kahulugan. Sa oras na ito, napatunayan na ni Kang Chul ang sinseridad niya. Pasensya na, paanong makakalayo sa iyo ang isang taong madali lang? Nang makita niyang hindi pa nagpapalit ng room code si Iori, hindi niya napigilan ang kanyang sarili na maging masaya. Ngunit, sa oras na ito, nang makita ni Iori si Kang Chul, tumakas siya. Pagkatapos ng lahat, inilabas na niya ang kanyang nararamdaman sa sulat, kaya hindi niya alam kung paano siya haharapin. Sa simula, gusto niyang maging tapat sa kanya, ngunit ngayon, hindi niya alam kung paano magsimula. Sa sumunod na araw, pumunta silang dalawa sa orphanage para i-record ang huling episode. Ang orphanage na ito ay ang lugar kung saan dating nanirahan si Kang Chul. Sa simula, maayos ang lahat hanggang sa dumating ang direktor. Mangyaring umalis ka, walang sinabi si Kang Chul at hinila siya paalis. Ngunit, hindi niya sinabi sa kanya kung ano ang dahilan. Nag-alala si Iori para sa kanya, kaya tinawagan niya si Tita Kim Yung-suon at sinabi sa kanya ang buong kwento. Sinabi lang ni Tita Kim Yung-suon kung paano inampon si Kang Chul. Ngunit ayaw niyang pag-usapan ang nangyari noon dahil alam niyang may sugat pa rin sa puso ng kanyang anak. Umaasa lang siya na kapag gumaling na ito, siya mismo ang magsasabi kay Iori. Ngunit, ayaw niyang makita si Kang Chul. Buong araw siyang malungkot kaya tahimik lang siyang nanatili sa tabi niya. Si Kang Chul, kusa na ring sinabi sa kanya ang nangyari sa orphanage noon. Isang araw, kasama niya si Director Nyupdeo para mangolekta ng mga bato. Sa kasamaang palad, nadulas siya at nahulog sa bangin. Ang kanyang asawa ay ang kasalukuyang direktor at sinisisi niya si Kang Chul sa lahat. Sa oras na iyon, natakot siya at hindi man lang siya nakapagsorry. Kaya, ang bagay na ito ay palaging nakatago sa kanyang puso. Pagkatapos malaman ang buong kwento, inaliw niya si Kang Chul. Samantala, nilapitan din niya ang asawa ni Director Nyupdeo. Tita Park, sana ay magkita kayo ni Kang Chul kahit isang beses lang. Pagkatapos ng lahat, ang trahedya na nangyari noon ay isang aksidente lang. Hindi maaring hayaan na pasanin ng isang bata ang mga kahihinatnan. Bukod pa rito, ang bagay na ito ay nagpapahirap na kay Kang Chul sa loob ng maraming taon. Sa huli, pumayag si Tita Park na makipagkita sa kanya. Ang aking nobya ay malungkot buong araw. Ngunit ngayon, dinala niya ako sa isang romantikong lugar. Hindi mo naman siguro ako balak mag-propose. Hindi ako nagbibiro sa iyo. Ngunit bago yon, kailangan munang sumang-ayon si Kang Chul sa ilang kondisyon. Agad na pumayag si Kang Chul. Muli itong binigyang diin ni Iori. Siguro ay magagalit ka kapag narinig mo ito. Ngunit maaari mo akong iwasan, pero huwag kang basta na lang aalis. Nang makuha niya ang kanyang garantiya, naglakas loob si Iori na sabihin sa kanya ang katotohanan. Hindi ako si Iori, ako si Yeongjum. Hindi man lang siya makatingin ng diretsyo kay Kang Chul. Natatakot na baka sisihin siya nito dahil alam niyang pinakaayaw ni Kang Chul na mayroong nanloloko sa kanya. Ngunit ngayon, kailangan niyang sabihin ito. Si Iori ay ang aking kambal na kapatid na babae. Dahil sa personal na dahilan, pansamantala siyang umalis sa loob ng ilang buwan. Wala akong magawa kundi ang pumalit sa kanya. Sa wakas, dumating na rin ang oras na masabi niya ang nasa kanyang puso. Ang mukha ni Kang Chul ay nagpakita ng nakakatuwang ekspresyon. Sinabi lang niya, kaya pala. Nang makita niya itong kalmado, tinanong siya ni Iori, bakit hindi ka man lang nagulat? Lumalabas na alam na niya ang kanyang tunay na pagkatao sa matagal na panahon. Hindi niya napigilang sisihin siya, para mo lang akong ginagawang katawa-tawa. Sa totoo lang, naghihintay si Kang Chul na magtiwala sa kanya si Iori at sabihin mismo sa kanya ang sikretong ito. Ngayong naipaliwanag na ang lahat at nagkakasundo na sila, wala nang mas masaya pa kaysa dito. Sa tuwing naiisip niya ang lahat ng ginawa ni Iori kahapon para pasayahin siya, hindi siya nag-atubili na magbalat kayo bilang isang malaking oso para sumayaw para sa kanya, bukod pa sa paghahanda ng isang romantikong setting. Hindi niya mapigilang matawa. Nang makita ng kanyang assistant ang kanyang itsura, tinanong niya kung paano naging ang kanilang date noong nakaraang gabi. Hindi pa ba malinaw ang resulta? Para mapasaya ako, naghanda pa siya ng isang malaking sorpresa para sa akin. Hindi naniwala ang kanyang assistant sa sinabi niya. Para patunayan na hindi siya nagsisinungaling, tinawagan niya si Iori sa harap ng kanyang assistant. Bukod pa rito, naka-loudspeaker pa ito. Gusto niyang si Iori mismo ang magsabi sa kanyang assistant na matataas ang posisyon. Nahihiya si Iori at ginamit ang dahilan na mahina ang signal at dali-dali niyang pinatay ang tawag. Nais niya sanang magyabang sa harap ng kanyang assistant, ngunit ang resulta ay pinagtawanan lang siya nito. Naisip ni Kang Chul na mahina talaga ang signal, kaya nagpasya siyang tawagan muli. Ngunit, ang resulta ay nasa tawag pa rin siya. Susunod, sasabihin niya na low battery ang phone niya. Gayunpaman, hindi naniwala si Kang Chul at naniniwala siya na hindi siya lolokohin ni Iori. Ate Iori, nagbibiro lang ako. Muntik na akong maloko ng batang ito. Ngunit, mabilis siyang nagbago ng isip. Nang masaya siyang pumunta kay Iori dala ang cake, narinig niya ang mga salitang sumugat sa kanyang puso. Gusto mo ba talagang makasama siya? O kailang na makipaglaro? Sa pagkakataong ito, hindi na ako masaya. Kaya pala, sa mata niya, isa lang akong biro. Isa lang itong laro para sa kanila at walang tunay na damdamin para sa akin. Hindi rin naman sinabi ni Iori na gusto niya siya. Malungkot siyang umalis at hindi niya alam na nagpa-practice lang pala siya ng kanyang linya sa script kasama ang kanyang manager. Nagmamadali siya at narinig lang niya ang kalahati ng usapan. Kung hindi sinabi ng kanyang assistant na dumating si Kang Chul kanina at hindi maganda ang kanyang mukha. Nang malaman ni Iori
Yori na nagkakamali siya, agad niyang tinawagan si Kang Chul para ipaliwanag na nagpa-practice lang sila ng linya. Huwag kang mag-isip ng masama. Nang malaman niyang nasa ibaba ng kumpanya si Kang Chul, sinabi niya sa kanya na tingnan ang billboard sa tapat. Ngunit, nang bumaba siya sa kotse, wala siyang nakita. Walang pasensya siyang sinabi sa kanya na mahalaga ang kanyang oras. Hanggang sa sumunod na segundo, lumabas si Yori sa malaking screen. Kang Chul, gusto kita. Sinabi niya na ito ay inihanda para sa kanilang dating show at ipapalabas ang video na ito sa buong palabas. Ngayon, alam na ng lahat ang kanilang relasyon. Maging si Bibi at ang kanyang assistant ay napanood na rin ang video. Sa oras na ito, ang puso ni Kang Chul ay napakasarap na parang kumain ng pulot. Muntik na naman siyang magkamali. Bumalik ang kanyang nobya upang sunduin si Yori pagkatapos ng trabaho. Ang dalawa ay parang isang bagong magkasintahan. Mahigpit silang nagyakapan at hindi magkawalay. Napakaganda ng pag-ibig na binuo nilang dalawa. Samantala, mayroon na ring gusto ang kapatid niyang si Bibi. Nang makita niya si Pungsan na tumatakbo sa kanyang direksyon dala ang payong, naramdaman niya na si Pungsan ay parang isang prinsipe na nakasakay sa puting kabayo na dumating upang iligtas siya, ang kanyang maliit na prinsesa. Tinulungan pa siya nitong ayusin ang kanyang basang buhok. Ang lalaki sa tabi ng ilog sa gitna ng gabi ay nagbigay ng regalo sa kanyang nobya. Ang resulta ay may nangyaring masama. Nang makauwi siya, patuloy siyang nagrereklamo. Hindi mo nakita ang sign? Hindi ba't sign iyon? Ngayon, okay na, pati salamin ko basag. Ang buong katawan ko ay puno ng puti. Talagang nagsisisi siya, kaya iniwan niya ang lahat ng kanyang trabaho at bumiyahe ng malayo para bisitahin ang kanyang nobya na nagtatrabaho. Ngayon, ganito na ang kanyang itsura. Ngunit, sa kabutihang palad, ang sakunang ito ay nagdala ng swerte. Dahil sa kanyang nasugatan na pulso at ang buong katawan niya ay puno pa ng putik, ang pagligo ay naging isang problema. Kailangan niyang humingi ng tulong kay Yori. Namula siya at itinaas ang kanyang kamay upang tanggalin ang mga buton sa damit ni Kang Chul na nagpakita ng kanyang matipunong ebis, nanginginig ang kanyang kamay dahil sa nerbiyos. Bagaman nagkaroon na sila ng intimate contact, lasing pa rin si Yori noon, kaya iba ito sa ngayon. Ang tahimik ng atmosphere, maririnig pa ang tibok ng puso ng bawat isa. Dahil sa kaba at nanginginig na kamay, kailangan niyang mag-effort para matanggal ang damit niya. Hanggang sa gabi na sila nagpahinga, doon lang niya nabigyan ng pagkakataong ibigay ang regalo. Hindi ito isang ordinaryong regalo. Ang bato na ito ay tinatawag na Yongjum, na kapareho ng kanyang pangalan. Ito ay isang uri ng kaligayahan na hindi pa naranasan ni Yori. Ngunit, ang sandaling ito ay hindi tumagal ng matagal. Noong araw na iyon, habang nag-video call sila, nakita ni Kang Chul ang isang tao na palihim na nasa labas ng bintana, sa likod ni Yori. Nag-alala siya, kaya nagpasya siyang pumunta sa set para sunduin siya. At tama nga, nang magkahawak kamay silang umuwi. Nang makita ni Tokaisi na may nagmamatsyag, tahimik siyang sumenyas kay Ian Dimok para maunawaan niya. Abala siyang sinabi na babayaran niya ang singil sa kuryente sa kanyang apartment. Pag-alis niya, muling lumitaw ang taong ito at palihim na sumunod. Hindi napansin ni Tokaisi na binigyan siya ng malakas na suntok ni Ian Dimok mula sa likod. Lumabas na ito pala ang tatay nito, agad na nataranta si Ian Dimok. Hindi niya akalain na ganito ang unang pagkikita nila ng kanyang biyenan. Sa pagkakataong ito, tuluyan ang nawala ang magandang impresyon. Totoong iginiit ng biyenan na mayroon siyang tendensyang manakit at hindi siya pumayag na magkasama ang dalawa. Tito, pasensya na talaga, sabi ni Ian Dimok. Hindi tinanggap ng tatay nito ang kanyang paumanhin. Sinasabing hindi siya tapat. Kailangan mong magbayad para sa insidenteng ito, kung hindi wala nang pag-usapan. Walang pag-aalinlangan, inilabas ni Ian Dimok ang isang card mula sa kanyang bulsa, ngunit pinigilan siya ni Tokaisi. Inutusan niya itong umuwi muna dahil natatakot siyang baka may iba pang gawin ang kanyang tatay na masama. Agad niyang pinapaalis si Ian Dimok. Nang hindi makakuha ng pera ang tatay, patuloy niyang sinasabi na hindi mabuting tao si Ian Dimok. Dati, si Tiyuten ang gusto niya, ngayon ikaw na, sabi niya. Makikita sa kanyang pag-ugali na walang kwenta siya. Si Tokaisi, hindi niya akalain na nalaman na ng kanyang tatay na hindi siya si Tukamtan. Gumamit pa siya ng bagay na ito para takutin siya. Hindi lang siya gustong manatili, kinabukasan, humingi pa siya sa kanya ng 500,000. Alam niya na ang kanyang tatay ay isang sugarol. Huwag na nating pag-usapan na wala siyang 500,000, kahit na meron pa, hindi niya ito ibibigay. Gusto niya na bitawan na ng kanyang ama ang intensyong ito, ngunit hindi niya inaasahan na pag-alis niya para magtrabaho. Agad na pumunta ang kanyang ama sa Mokru. Sinabi pa nito na siya ang biyenan ni Ian Dimok at gusto siyang makausap. Dahil wala siyang appointment, patuloy siyang pinipigilan ng receptionist. Bukod pa rito, gusto pa niyang agawin ang telepono ng receptionist para tawagan si Ian Dimok. Ang eksenang ito ay sakto namang nakita ni Uncle Dalawa na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na harapin si Ian Dimok. Tinawag niya ng pribado ang tatay nito sa meeting room at sinabi sa kanya na ang relasyon ni Ian Dimok at Tukamtan ay pangnegosyo lamang at hindi tulad ng nakikita niya. Gusto pa niyang maghasik ng gulo. Sa pagkakataong ito, mabilis na dumating si Ian Dimok pagkatapos marinig ang balita at tinawag ang kanyang biyenan palabas ng meeting room. Pagkaalis ng dalawa, agad na sinabihan ni Uncle Dalawa ang kanyang mga tauhan na itapon ang tea set na ginamit niya. Sa kanyang mga mata, puro pangungutya lamang. Sa kabilang banda, kahit ipaliwanag ni Ian Dimok sa kanyang biyenan na ang lahat ng chismis mula sa labas ay hindi totoo, hindi pa rin siya naniwala. Dahil sa pagkakataong ito, mayroon
siyang layunin. Humingi siya kay Emily Mok ng 1 milyon, kung hindi ay hindi siya papayag na magkasama ang dalawa at hindi niya ito kikilalanin bilang manugang. Ang kanyang anak na babae ay masipag at matalino mula pa noong bata pa, at maganda pa, kaya karapat-dapat siya kay Emily Mok. Ang paghingi ng 1 milyon para sa kasal ay mura pa nga para sa kanya. Hindi niya alam na narinig lahat nito Kaisi ang lahat ng ito. Mukhang dumating ka rito para ibenta ang sarili mong anak, tama? Kailangan ko ang perang iyon para sa ikabubuti mo. Kung talagang para sa ikabubuti niya, hindi na sana siya nagsugal sa simula pa lang. At hindi na sana siya nagpunta para humingi ng pera kay Emily Mok na naglagay sa kanya sa isang mahirap na sitwasyon. Sa huli, tinawag niya ang kanyang assistant para paalisin ang kanyang ama sa opisina. Gayunpaman, dahil hindi siya nakakuha ng pera, hindi sumuko ang tatay nito sa halip, nag-organisa pa siya ng press conference na gustong ilantad ang kanyang tunay na pagkatao. Sa pagkakataong ito, natakot ang manager. Kapag ibinunyag niya ang bagay na ito, hindi maiisip ang magiging kahihinatnan. Hindi ba't 1 milyon lang naman ang kailangan? Hindi naman sa wala, ibigay na lang sa kanya ang pera. Isa pa, ang taong iyon ay hindi iba kundi ang kanyang sariling ama. Walang sinuman ang nakakaintindi sa kanyang ama kaysa sa kanya. Kapag mas pinalalaki nila ang ulo niya, mas magiging walang hiya siya. Pagkatapos niyang makuha ang 1 milyon, hihingi ulit siya ng 1,000,000, 000,000 o 100 milyon. Mula pagkabata, pinaalalahanan niya ang sarili na huwag maglagay ng pag-asa sa isang sugarol. Kung gusto niyang gamitin ang bagay na ito para takutin sila at humingi ng 1 milyon, hahadlangan niya ang daan na ito. Gusto niyang maunang magpaliwanag sa media para sirain ang hindi makatotohanang ilusyon ng kanyang ama. Sa kritikal na sandali, nagsalita si Emily Mok at inilipat sa gilid ang kamera na nakatutok kay Tokaisi. Dahil sinabi nilang dalawa na haharapin nila ang anumang problema ng magkasama. Kung kahit ang maliit na bagay na ito ay hindi nila malulutas. Kaya, ano ang karapatan mong maging nobyo ni Tokaisi? Hindi inaasahan, sa huli, hindi sinabi ng kanyang tatay ang totoo. Sa halip, sinimulan niyang magkwento tungkol sa ilang mga bagay noong bata pa siya. Ngunit ang istilong ito ay hindi tulad ng isang sugarol na tulad niya. Kung hindi niya nakuha ang pera, hindi siya magbabago ng isip. Lumabas na habang wala si Tokaisi, palihim na binigyan siya ni Emily Mok ng 1 milyon. Ayaw niyang makita na nahihirapan ang kanyang nobya. Ayaw niyang masaktan pa ito. Alam niya na naghiwalay ang mga magulang nito noong 8 taong gulang pa lang siya, at alam niya kung gaano karaming hirap ang pinagdaanan niya. Ngunit ang hindi inaasahan ng dalawa ay pagkatapos makuha ng kanyang ama ang 1 milyon, hindi pa rin siya umalis. Sa halip, binalik niya ang buong halaga ng pera sa kanila. Lumabas na matagal nang nagbago ang isip ng kanyang ama. Ginawa niya ito para lang subukan kung mapagkakatiwalaan ang magiging manugang niya. Pagkatapos ng lahat, dati niya nang niligawan ang mas batang anak na babae, at ngayon ay kasama niya ang mas matandang anak na babae. Gusto lang niyang tingnan kung taos puso ba siyang tratuhin ang kanyang anak. Ngayon, ganap na siyang nakapasa sa pagsubok. Bukod pa rito, inanyayahan pa siya ng kanyang biyenan na uminom ng ilang baso. Ang personal na issue ay itinuturing na nalutas na, ngunit sa trabaho ay patuloy siyang kinokontrol ni Uncle Dalawa. 2 taon na ang nakakaraan, unilaterally binili ni General Manager Gu ang minahan ng gulayang, umaasa siyang mabilis itong minahin. Nagsalita din si Emily Mok sa board meeting. Sa mga darating na araw, magkakaroon ng bagong batch ng ore samples ang Research Institute. Hanggat ang resulta ng pagsusuri ay nagpapakita na walang halaga, agad na magsisimula ang research team sa trabaho. Ang unti-unting pagbigay ng pressure ni Uncle Dalawa sa board ay binaliktad ang buong plano niya. Originally, gusto pa niyang maghintay ng kaunti para bigyan ng oras ang mga tao sa Research Institute. Ngunit hindi siya binigyan ni Uncle Dalawa ng oras. Mabuti na lang at dinalhan siya ni Tokaisi ng isang dokumento. Natuklasan ng kanyang propesor sa ulay ang mine ang isang bagong mineral at gusto niyang ipatigil sa kanila ang pagmimina. Napakahalaga nito para sa kanya. Ngunit nagpakita si Uncle Dalawa ng ibang resulta. Natuklasan ng kanilang Company 5 na walang bagong mineral sa minahan. Naniniwala siya na hindi siya lolokohin ni Tokaisi. Posibleng naglaro si Uncle Dalawa sa bagay na ito. Kaya, lihim siyang nagdala ng sample ng mineral kay Director Hong. Ang resulta ng pagsukat ay kapareho ng ibinigay ni Uncle Dalawa. Nagpapatunay ito na hindi nagpeke si Uncle Dalawa. Wala nang ibang paraan. Hiningi niya ng paumanhin si Uncle Dalawa sa gabi dahil sa kanyang personal na pananaw na naging dahilan ng pagiging bakante ng gulay ang mine project ng napakatagal. Nagdulot din ito ng pagkawala sa kumpanya. Agad siyang nag-utos na magsimulang magmina. Ngunit mariin na hindi sumang-ayon si Tokaisi. Natuklasan na may bagong mineral sa minahan, kaya dapat itong ipasa sa estado. Ngayon, nagmimina sila ng walang pahintulot. Talagang gagawin nila ang lahat para sa kanilang sariling interes. Dahil sa magkaibang pananaw ni Emily Mok at Tokaisi, nag-away ang dalawa. Nararamdaman niya na si Emily Mok ay kayang gawin ang kahit ano para sa kanyang interes at hindi niya isinasaalang-alang ang kanyang damdamin. Ibinigay na niya ang report ng pagsusuri at alam na rin ni Emily Mok na may bagong mineral sa minahan na hindi angkop para sa pagmimina. Ngunit hindi nakinig si Emily Mok sa kanyang payo at matigas ang ulo na sinunod ang sarili niyang kagustuhan. Ang lahat ng kalungkutan at sakit ay biglang dumating sa kanya. Naramdaman niya na hindi niya maibabahagi ang kanyang damdamin sa sinuman. Sa totoo lang, may dahilan si Emily Mok sa ginawa niya. Alam niyang nakikinig si Uncle Dalawa sa labas, kaya sinabi niya ang mga salitang iyon. Pagkatapos ng lahat, hawak na ni Uncle Dalawa ang kapangyarihan ngayon. Kahit ang mineral sample ay kaya niyang pekin.
Unang-una, kailangan niyang makuha ang tiwala nito para maging kampante siya. Pagkatapos, gagamitin niya ang dahilan na napagod siya nitong mga nakaraang araw at hihilingin sa kanya na mag-leave. Sa totoo lang, gusto niyang pumunta sa minahan ng mag-isa para kumuha ng sample. Pumunta muna siya upang makipagkita sa mga profesional upang alamin ang ruta sa bundok. Nagulat siya nang malaman na may isa pang taong pupunta sa parehong lugar at iyon ay ang kanyang nobya. Ano man ang sabihin nito kay Si, hindi siya pumayag dahil ang daan patungo sa bundok ay masyadong mapanganib. Sapat na mag-isa siyang pumunta. Ipinaliwanag din niya ang dahilan ng kanilang pag-aaway noong araw na iyon. Nais lang niyang mag-arte sa harap ni Uncle Dalawa. Sa ganoong paraan, maaari siyang makahanap ng ebidensya ng makatuwiran. Sa oras na ito, hindi naniwala si Tokaisi sa kanyang paliwanag. Naniniwala lang siya sa sarili niya. Kaya, kailangan niyang pumunta sa uli ang mine at kailangan niyang kumuha ng sample. Ngunit nag-aalala si Imo para sa kanyang kaligtasan at ayaw siyang hayaang mag-isa. Maaari mo ba akong kontrolin? Sa susunod na segundo, sinabi ni Imo sa kanyang assistant at manager na ikulong siya sa silid at huwag siyang hayaang lumabas kahit isang hakbang. Ngunit mali ang pagkakakilala nila kay Tokaisi. Pag-iisa ng araw, nakita nila na nawala na siya ng walang bakas. Nag-iisa pa rin siyang umakyat sa bundok. Sa totoo lang, ang dahilan ay hindi dahil hindi siya nagtitiwala kay Imo, ngunit natatakot siya na mapanganib para sa kanya na pumunta sa bundok ng mag-isa. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang malaking sihi at walang karanasan sa survival sa labas. Ngunit siya ay iba, marami siyang karanasan sa labas. Para sa kanya, ang pag-akyat sa bundok ay hindi mahirap. Talaga namang nangkakuha lang si Imo ng ore at nang pabalik na siya, nadulas ang kanyang paa at nahulog sa isang bitak sa bundok. Nakita ni Tokaisi ang backpack na naiwan niya at nag-alala. Nagsimula siyang hanapin siya. Sa huli, niyakap siya ni Imo mula sa likod. Nang makita niya na ligtas siya, nagsimula siyang magreklamo. Alam mo ba kung gaano kapanganib ang umakyat sa bundok ng mag-isa? Ipinakita sa kanya ni Imo ang ore na nakuha niya. Magkayakap ang dalawa, ngunit dahil gabi na, delikado nang bumalik. Kaya, kailangan nilang manatili dito magdamag. Ngunit bago siya umakyat sa bundok, nag-text siya sa manager na uwi siya sa gabi. Kinabahan sila ng husto. Handa na si Xiaoman na tawagan ang pulis nang tumawag si Tokaisi sa manager. Nang makita niya na ligtas ang dalawa, niyakap siya ng mahigpit ng manager at assistant. Xiaoman, pinag-alala mo ako. Hindi inaasahan, bumalik si Xiaoman at niyakap si assistant Gao. Anong nangyayari sa inyong dalawa? Napakalinaw ng ekspresyon, hindi pa rin makapaniwala si Imo sa kanyang nakikita. Kaya, hinalikan ni Xiaoman si Gaoleng sa harap niya. Ngayon, naniniwala ka na ba? Ngunit naisip ni Imo na ang pag-akyat sa bundok ay masyadong nakakapagod na nagresulta sa kanyang pagkahalusinate. Siguradong mananatili ako sa tabi niya. Siguradong mananatili ako sa tabi niya. Pagtingin sa matatag na tono at tingin ng dalawa. Naniniwala na lang si Imo sa kanyang nakita. Ngunit mabait pa rin niyang pinaalalahanan ang kanyang nakababatang kapatid na si Assistant Gao ay parang isang kuya na palaging nag-aalaga sa kanya. Inaasahan niyang makilala niya ang pagkakaiba sa pagitan ng nakasanayan at pag-ibig. Ang saloobin ni Xiaoman ay napakatatag. Talagang gusto niya si Gaoleng. Sa huli, maaari na lang silang batiin ni Imo. Ang mga alalahanin at pagdududa ng dalawang ito ay nawala na. Ang susunod na pag-uusapan ay ang trabaho. Ngunit si Assistant Gao, sa kabilang banda, ay hindi alam kung paano makakasama si Imo. Minsan tinatawag niya itong Imo at minsan ay kuya. Sobrang kinakabahan siya na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Alam ko na ang tungkol sa inyo ni Xiaoman. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Hindi ko sasayangin ang tiwala mo, kuya. Kung ganoon na sinusuportahan ka ng iyong kuya at nagtitiwala siya sa iyo, dapat mo rin siyang tulungan. Sadyang sinabi niya sa harap nito kay Sina ang desisyon ni Imo sa pagkakataong ito ay may malaking sakripisyo. Titiisin niya ang hindi pa naganap na pagpuna at panunumbat. Bigla kong naramdaman na hindi talaga kayo bagay ni Xiaoman. Kaya, natakot siya at dali-daling umalis, iniiwan ang dalawa sa kanilang sarili. Sa totoo lang, alam na nito Kaisi ang lahat ng ito sa kanyang puso. Ito ang lalaking gusto niya, buti na lang at dinala niya ang sample ng bagong mineral sa board meeting. Naglalaman ito ng mga bagong mineral ito ay sapat na upang patunayan na ang nakaraang report ng pagsusuri ay peke. Narito na ang ebidensya, wala nang masabi si Uncle Dalawa. Bukod pa rito, nagtatag si Imo ng isang espesyal na grupo para mag-imbestiga sa loob at alamin kung sino ang nasa likod ng mga gawaing ito. Galit na galit si Uncle Dalawa sa kanyang pagkatalo, ngunit hindi niya isinuko ang kanyang balak na pabagsakin si Imo. Naghihintay siya ng tamang pagkakataon. At totoo nga, nagdesisyon si Imo at Tokaisi na ibunyag ang kanilang tunay na pagkatao sa mga taong nasa paligid nila. Pagkatapos ng lahat, matagal na nila itong itinago sa kanila at may karapatan silang malaman ang katotohanan. Nang malaman ng nanay niya, hindi siya nagulat dahil matagal na niyang alam. Sinabi sa kanya ng tatay nito noong huling beses na pumunta siya para kumain. At gusto niya ang manugang na nasa harap niya. Sapat na namahal nila ang isa't isa. Kahit na isa siyang malaking bituin o si Isito, hindi ito mahalaga sa kanya. Ngunit ang nakababatang kapatid na si Xiaoman ay hindi ito
tumatanggap. Bukod pa rito, siya pa ang huling taong nakakaalam ng katotohanan. Galit na galit siya dahil bakit tinatago sa kanya ang lahat. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay hindi simple. Mas kaunting tao ang nakakaalam, mas mabuti. Hindi nila alam na ang pag-uusap ng dalawa ay narinig ng may balak na tiyuhin at ni-record pa. Sa huli, binigyan siya nito ng pagkakataon na pabagsakin si Amy Mo. Pag-uwi niya, nagsimula siyang mag-imbestiga tungkol kay Tukamfan. Nalaman niya na mayroon itong kambal na kapatid na babae na nagngangalang Tokaisi, isang babaeng geologist. Sa pagkakataong ito, nalaman niya na kaya pala ang isang maliit na artista na napakatalino pagdating sa mga mineral. Ang mga nakaraang palaisipan na hindi niya malutas ay ngayon ay malinaw na. Hindi alam ni Amy Mo, sa sandaling ito ay pumipili ng wedding dress para sa kanyang nobya, naghahanda para sa isang romantikong kasal. Espesyal pa niyang tinawag si Assistant Gao para tulungan siyang tingnan kung aling wedding dress ang nababagay sa kanyang nobya. Inalis ni Assistant Gao ang ilang hindi angkop at bilang resulta, sinabi niya na walang wedding dress na hindi bagay kay Tokaisi. Walang masabi si Assistant Gao nang marinig ito. At pagkatapos, nang pumili ng engagement ring, sinabi ni Assistant Gao sa kanya na karaniwang gusto ng mga babae ang malalaking diamond ring, ngunit hindi siya isang ordinaryong babae. Dito, sa mata ni Amy Mok, si Tokaisi ay ang pinakamabuti sa lahat. At alam din niya na ang kanyang nobya ay hindi gusto ang mga ordinaryong bagay na ito, kaya pinili niya ang isang simple at eleganteng singsing. Pagkatapos maihanda ang lahat, umuwi ang tatlo para maghanda ng isang romantikong proposal scene. Hindi mapakali si Amy Mok. Patuloy niyang tinatanong ang dalawa kung mukhang maganda ba siya ngayon. Sa maikli, kailangan niyang mag-propose kay Tokaisi sa pinaka-perpektong bersyon ng kanyang sarili. Hindi niya alam na tumawag si Uncle Dalawa sa sandaling ito. Ang plano ng proposal ay nawala dahil doon. Pag-uwi ni Tokaisi at nakita ang walang laman na silid, agad niyang naramdaman na may mangyayaring masama. Nagpadala siya ng mensahe kay Amy Mok ngunit hindi siya nakakuha ng tugon. Nasa tabi siya ni Uncle Dalawa. Pinakinggan siya ni Uncle Dalawa sa pag-uusap ni Xiao Man. Ibinigay din niya ang mga materyales na inimbestigahan niya kay Tukamfan. Banta pa niya kay Amy Mok na kung ipopost ang mga bagay na ito online, hindi niya alam kung ano ang magiging kahihinatnan. Alam ni Amy Mok na nakikipagnegosyo siya, kaya tinanong niya kung ano ang gusto niya. Ipaubaya mo ang posisyon ng ifi ng Mok Group. Ang lalaki ay nagpo-propose sa kanyang nobya sa baybayin. Habang papalapit na siyang isusuot ang singsing sa kanya, biglang tumunog ang telepono. Ang insidente ay naibunyag pa rin, at ang pagkakakilanlan ni Tokaisi ay isiniwalat pa rin. Sabay-sabay na pinuna ng mga netizen ang kanyang pagiging mapagkunwari at panloloko sa mga manonood. Ang kanyang nakababatang kapatid na babae na nagbabakasyon sa ibang bansa ay agad na pumunta nang malaman niya ang balita. Humingi siya ng paumanhin. Dahil sa kanyang sariling mga dahilan, nagdulot siya ng malaking gulo at problema sa kanyang ate. Sa pagitan ng magkapatid, hindi na kailangang mag-alala sa mga bagay na ito. Kung nakabalik na ang kanyang kapatid, ang lahat ay dapat na bumalik sa dati. Bago niya ilantad ang bagay na ito sa media, kailangan niyang makipaghiwalay ng formal kay Amy Mo. Kaya, inimbitahan niya itong mag-camping sa beach. Nirecord niya ang buong proseso gamit ang kanyang telepono para itago bilang alaala pagkatapos ng kanilang paghihiwalay. Sa sandaling ito, hindi pa rin nare-realize ni Amy Mo. Abot-abot lang siya sa kanilang pribadong sandali. Sinamantala pa niya ang pagkakataong ito para isuot sa kanya ang singsing na hindi niya naisuot kaninang umaga. Mula ngayon, ang dalawa ay magiging isang pamilya. Ano man ang mangyari, dapat nilang harapin ito ng magkasama. Ngunit hindi niya inaasahan na paggising niya kinabukasan, wala na si Tokaisi. Hanggang sa tumawag si Assistant Gao at sinabi sa kanya na panoorin ang live stream. Lilitaw agad si Tukamfan. Formal na ipapaliwanag niya ang tungkol sa double identity incident. Nang makita niya ang balitang ito, agad siyang bumalik. Nangako siyang anuman ang mangyari, haharapin nila ito ng magkasama. Hindi niya maaaring hayaan ang kanyang nobya na harapin ito ng mag-isa. Ngunit nang tawagan niya ito, hindi siya sumagot. Hindi rin niya sinagot ang kanyang mga mensahe. Sa sandaling ito, ang magkapatid ay nag-aanunsyo sa media na si Tukamfan ay magre-retire sa entertainment industry nang walang katiyakan at inaamin na ginamit niya ang pagkakakilanlan ng kanyang kambal na kapatid. Para dayain ang mga manonood, dayain ang mga taong nagmamahal sa kanya, at dayain din si Amy Mo para kunin ang buong responsibilidad. Ginawa niya ito dahil ayaw niyang masangkot si Amy Mo. Nang makita ni Amy Mo ang mga bagay na ito, nadurog ang kanyang puso. Siya ang nobyo nito, ngunit hindi niya ito naprotektahan ng maayos. Hayaan siyang mag-isa na harapin ang kahihinatnan. Bukod pa rito, hindi niya alam kung saan siya nagpunta. Hindi niya sinagot ang kanyang mga tawag at walang tao sa bahay. Nag-iwan lang siya ng isang sulat at ang singsing at kwintas na ibinigay niya sa kanya. Nang makita niya ang mga bagay na ito, nasaktan siya. Gusto niyang sabihin kay Tokaisi na kaya nilang harapin ang lahat ng ito ng magkasama. Ngunit ngayon, wala na siyang makausap. Isang taon ang lumipas, naging maayos na ang kumpanya. Nagpakasal din sina Xiao Man at Gaoleng. Nang makita niya na masaya at nagmamahalan ang dalawa, naaalala niya si Tokaisi. Hindi niya alam kung maayos ba siya sa ibang bansa. Sa totoo lang, kahit na malamig siyang nakipaghiwalay sa kanya, palagi niya itong nasa isip. Binuksan niya ang kanyang telepono na hindi niya binuksan sa loob ng isang taon. Nakita niya ang mga mensahe na ipinadala ni Eng Imok sa kanya na nagsasabi tungkol sa kanyang sitwasyon
relasyon sa loob ng isang taon at kung gaano niya siya namimiss. Hindi niya napigilan ang kanyang luha. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang propesor. Sinabi sa kanya ng propesor na mayroong isang batang negosyante sa larangan ng bagong enerhiya. May darating dito para magbigay ng pansamantalang presentasyon. Inaasahan niyang kailangan mo talagang dumalo. Pumunta siya sa venue sa oras at lugar na ibinigay ng kanyang propesor. Nakita niya na ang batang negosyante na sinabi ng kanyang propesor ay ang taong palagi niyang pinapangarap. Tumayo siya doon, tulala. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng isang taon, magkikita silang dalawa sa ganitong paraan. Pagkatapos ng presentasyon, mabilis siyang umalis sa lugar. Agad na sumunod si Amy Mo. Esto, nagmamadali ka. Ginamit niya ang kanyang telepono bilang salamin para ayusin ang kanyang makeup. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon. Hindi ko inaasahan na makikita kita rito. Ano man ang dahilan ng iyong pagpunta rito, hindi ito mahalaga. Sa sandaling ito, nakatanggap si Tokaisi ng tawag mula sa kanyang propesor. Mayroon siyang mahalagang gawain kaya kailangan niyang bumalik. Ngunit marami pang hindi nasasabi si Amy Mo. Kaya, nagpadala siya ng mensahe kay Tokaisi na nag-imbita sa kanya na makipagkita sa Modave Geological Museum. Umaasa siyang mabibigyan siya nito ng isa pang pagkakataon. Wala siyang balak na makipagkita, ngunit nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang guro. Habang nag-uusap silang dalawa, nagkaroon ng mahinang lindol. Naisip niya na naghihintay pa rin si Amy Mo sa loob ng museo na bagong tapos lang. Natakot siyang baka nasa panganib siya, kaya agad siyang tumakbo para hanapin siya. Pagkakita niya naligtas siya, naging panatag ang kanyang loob. Ngunit hinila siya ni Amy Mo at niyakap siya ng mahigpit. Sinasabi ang kanyang pagkamis sa kanya sa loob ng isang taon. Sa sandaling ito, hindi na napigilan ni Tokaisi ang kanyang emosyon. Niyakap niya ng mahigpit si Amy Mo at lumuha ng husto. Nakita niya na inilabas ni Amy Mo ang singsing. Naghahanda na siyang mag-propose muli sa kanya. Kaya, ano pa ang hinihintay niya? Hinawakan niya ang kwelyo ni Amy Mo at hinalikan siya. Pagkatapos ng 6 na buwan, nagdaos ng isang malaking party ang Mo group at inimbitahan si Tokaisi na dumalo. Inanunsyo ang kanilang pagkakakilanlan. Dahil ngayon ay hindi lang party ng Mo group, kundi ang wedding anniversary din niya at ni Amy Mo. Hindi madali para sa kanilang dalawa na marating ang araw na ito. Sama-sama nating batiin sila. Okay, dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa inyong suporta. Paalam.